Buo na naman ang araw ni Flavio na makita ang magandang mukha ng kanyang kaibigan si Salde. Katapat niya lang to ng bahay. Kaya tuwing umaga, si Salde agad ang nakikita niyang nagwawalis sa tapat. Matagal nang may pagtingin si Flavio sa dalaga. Pero wala lang talaga siyang lakas ng loob na magtapat. Natatakot kasi siya na baka masira naman ang kanilang pagkakaibigan, kaya mas minabuti na lamang niyang hindi na lamang magsabi. Uli lang lubos ang binata. Siya na lamang ang mag-isa sa buhay, pero kahit nawala na ang kanyang pamilya dahil sa isang trahedya, patuloy pa rin naman siyang lumalaban. Kinakaya pa rin niya. Madiskarte sa buhay ang binata. Lahat ng trabahong pwede niyang pasukan, basta kaya niya ay pinapasukan niya. Flavio, iba yata ang ngiti mo ngayon Anong meron? Ha? Oh, wala. Wala naman. Bawal ba maging masaya sa araw na to? Hindi naman. Dapat nga masaya tayo lagi Masaya naman ako sa iyo Ha? Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko, maganda ka sana kaso bingi ka. Di bali ng bingi basta maganda. Kaysa bingi ka na nga, hindi ka pa maganda. Oo na. Yan ka na naman Ay, siya nga pala. Kumusta na pala yung paghanap mo ng trabaho? Wala pa nga rin akong nahahanap Wala pa ako natatanggap na reply sa mga ina-applyan ko sa sentro. Tingin mo, matatanggap kaya ako? Oo naman Sa ganda mong yan. Saktong-sakto ka sa ganung trabaho. Sa pagiging sales lady. Isang tinitingnan dyan yung mukha Mas nakakalamang ka pa kasi matangkad ka naman. Sus, binubola mo na naman ako Hindi nga, seryoso. Para ka naman timang Sana nga matanggap na ako. Hindi ko na kasi kayang maging pabigat pa rito Alam mo naman ng nanay mo, mabunganga. Nakakasawa na rin makinig ng sermon. Matatanggap ka nga niyan. Basta lagi mo lang kasing ipagdarasal. Huwag ka masyadong nega, no? Ngumiti na lamang ang dalaga sa kanya. Napaiwas naman siya ng tingin. Hindi niya kasi kayang makipagtinginan ng matagal sa babae. Pakiramdam niya ay namumula siya kahit na hindi naman halata dahil moreno siya. Iniba na lamang ni Flavio ang usapan. Kalaunan, itinuon na nila ang atensyon sa kani-kanilang ginagawa. Habang abala ang babae, pasimpleng tumingin si Flavio kay Salde. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Maya-maya pa, inihanda na rin niya ang kanyang sarili sa pagpasok. Kargador siya sa isang warehouse na katabi lang din naman ng kanilang baryo. Tamang suot lang ng sandong itim at maong na pambaba. Nilisan na rin niya ang kanyang bahay. Dinaanan na muna niya ang kaibigang si Rolly. Ito ang kasakasama niya sa trabaho. Tagal mo naman. Tapos ang bagal mo pang maglakad. Ito naman, hindi pa naman tayo late Mahaba pa oras natin Nakakainip kaya maghintay. Puti sana kung nakaupo ko dito sa tindahan Oo na, magmamaktol ka na naman. Ito na nga paalis na tayo. Aba, iba aurahan mo ngayon Sabihin mo nga, nakapagsabi ka na ba kay Salde? Bumuntong hininga si Flavio. Para itong nanlambot sa tanong na yon dahil alam niyang madidismaya na naman ang kanyang kaibigan kapag sumagot siya. Malamang hindi pa. Ay, nako naman, torpe ka talaga. Hindi naman ako torpe, pre. Alam mo namang magkaibigan kami ni Saldi mula pa ng pagkabata Kapag umamin ako sa kanya masisira malamang yung pagkakaibigan namin. Pre, yun nga ang maganda. Matagal na kayo magkakilala. Kaya hindi na kayo mahirapan sa isa't isa. Basta. Hindi pa rin ako nagkakaroon ng lakas ng loob Kailan pa? Kapag may iba nang nanliligaw sa kanya? Pre, huwag kang babagal-bagal. Baka nakakalimutan mo, maganda at sexy si Salde. Maraming makakagusto dyan. Kung di nga lang din kita kaibigan, baka tinalo na kita Kasi pre, hindi naman kasi pipitsuging babae si Salde. Huwag ka mag-alala. Kukuha lang ako ng tamang pagkakataon para masabi ko ng tuluyan yung nararamdaman ko. Ay nako, ikaw nga bahala. Ang sa akin lang naman ayoko lang na may pagsisiyan ka sa huli. Huminga na lamang ng malalim si Flavio.
Ilang sandali lang naman ay nakarating na rin sila sa kanilang trabaho. Marami-rami silang ginawa nung araw na yon. Kaya naman, pagsapit pa lang ng hapon, ramdam na agad nila ang pagod. Sanay na ang katawan ni Flavio sa pagbubuhat kahit na may kapayatan ng kanyang katawan. Maya-maya lang ay oras na rin ang kanilang uwian. Nagpaalam na sila sa kanilang mga kasama at lumabas na rin ng warehouse. Pre, nabalitaan mo ba yung pangyayari dun sa mansion sa kabilang baryo? Ha? Bakit? Ano ba nangyari? Anong meron? Huli na ako sa mga ganyang balita eh. Di ba yung mga Reyes? Sila yung original na may-ari ng mansyon. O bakit? Ano naman ngayon? Wala na sila ron ngayon. Ang sabi-sabi sa nasagap ko lang wala na sila ron kasi binawi na raw ng totoong may-ari. Ay nako, hindi naman pala sa kanila yung mansyon. Ngayon, ang nangyari, dumating na yung totoong may-ari. Lumipat na raw dun nung nakaraan. Ang sabi pa, mayayaman talaga yung mga taong yun. Manaloto yung apelyido. Ngayon ko lang narinig ang angkan na yan. Mayayaman pala yung mga yun. Kung ganun ang nangyari, baka nga talaga hindi sa mga Reyes yung mansyon. O tapos, ano naman ngayon? Wala naman, nakwento ko lang. Wala kasi tayo mapag-usapan eh. Wala rin naman kasi akong maisip na pag-uusapan natin eh. Alam mo, mabuti pa. Tumambay ka muna sa bahay, gitara tayo. Pwede naman. Hatid ko lang muna yung mga pinamili ko. Baka naghihintay na sila mama eh. Matapos dumaan sa bahay nila Rolly, nakarating na rin sila sa bahay ni Flavio. Sakto naman na naabutan nila ang lalaking si Brusco. Nasa harapan nito ng bahay nila Salde. May daladalang bulaklak at pormadong-pormado. Yan na sinasabi ko sa'yo. Naunahan ka na ng tukmol na yan Tingnan mo nga mas gwapo ka pa dyan eh. Pero mas makapal ang mukha niya. May pera siya. May kaya sila sa buhay kaya pinanghihinaan ka na ng loob. Tingnan mo, yung ginagawa niya. Normal na ginagawa yan ng lalaki, pre. Walang bago. Pero yung ginagawa mo, araw-araw na pagpapangiti kay Salde, hindi lahat ng lalaki kayang gawin yun. Mas lamang ka pa rin, Kaya maayos ka. Ikaw mano ko kaya huwag kang papatalo dyan, Tara. Anong tara? Ina mo naman maka-pick up, Flavio. Lalapit tayo doon para makipagkumpetensya. Huwag kang papayag maungusan ng lalaking yun, Mukha namang hito na puyat yan eh. Hinila siya ni Rolly palapit sa harapan ng bahay nila Salde. Agad din namang napatingin sa kanya ang lalaking si Brusco sa kanila. Nakasimangot ito at parang iritang-irita. Tiningnan naman nila ito na masama. Anong ginagawa niyo? Bakit namin sasabihin? Oo nga, sino ka ba? Ako si Brusco. Hindi niyo ba ako kilala? Kilala ka namin. Ikaw yung mayabang sa bilyaran. Hindi ka naman makashoot. Huwag niyo akong guluhin dito. Manliligaw ako kay Salde. Sus, wala kang pag-asa dun, Paano wala? Hinihintay ko nga na lang na lumabas Kakain kami sa labas. Kakain kayo sa labas? As in, dito sa labas? Timang, kakain sa labas. Ibig sabihin, magdi-date sila. Magdi-date Anong magdi-date? Di ako naniniwala. Ikaw, papatulang ka ni Salde? Bakit? Anong tingin mo sa akin? Katulad mo? Ang mabuti pa, umalis na kayo sa harapan ko. Dahil naaalibadbaran ako sa inyo. Masisiraan niyo pa ang mood ko Ilang sandali lang ay lumabas na rin ang dalagang si Salde. Nakabisi to pero simpleng puting t-shirt lang ang suot nito. Habang nakamaong naman itong pantalon. Napatingin si Salde sa kanila. Unang tingin pa lang ng dalaga ay nakaramdam na siya ng hindi maganda. Nag-aaway ba kayo? Nako, hindi naman Pinupuri ko pa nga siya Sabi ko, ang cute ng suot niya. Parang suma ng sikip-sikip. May sinasabi ka ba dyan? Ha? Wala. Ang sabi ko, ang pogi mo. Ay, siya nga pala, Salde. Saan ka pala pupunta? Sasama ako sa kanya. Sabi niya kasi ililibre niya raw ako Salde. Etong bulaklak para sa'yo.
Parang gustong magwala sa selos ni Flavio nang tanggapin ng dalaga ang mga bulaklak. Nagsarado ang kanyang kamao. Pero agad din naman siyang kumalma nang mapagtanto na hindi naman niya pag-aari ang dalaga. Sobrang salamat Alam mo bang ngayon pa lang ako nakatanggap ng bulaklak sa buong buhay ko? Lalong nakaramdam ng inis si Flavio. Hindi siya makapaniwalang kinalimutan na ni Salde na siya ang unang nakapagbigay ng bulaklak sa dalaga nung bata pa sila. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Flavio. Pakiramdam niya sa mga oras na ito ay talo na siya sa laban kahit hindi pa man nagsisimula. O paano? Aalis na kami. Good luck sa'yo, Flavio. Sana mahanap mo na rin ang babaeng para sa'yo. Nagtataka na lamang ang mukha ni Salde. Hindi na rin nagtagal, umalis na rin sila roon. Naiwang bagsak ang balikat ni Flavio. Agad namang siyang tinapik ni Rolly ng malakas sa balikat. Wag mo sabing, magpapatalo ka na agad. Hindi pa sila, pre. Nanliligaw pa lang yung tukmol na yun. Magsabi ka na kasi kay Salde para makapanligaw ka na rin. Pambira ka talaga, Hindi ko pa nga kaya, kulit mo naman. Iniisip ko pa rin yung pagkakaibigan namin. Tapos ngayon, gaganyan-ganyan ka. Wala kang gana tapos para kang mamamatay sa pangihina. Hindi bagay sa'yo ganyan, pre. Para kang batang naagawan ng lollipop Nauna nang pumasok si Flavio sa loob ng bakuran. Sumunod naman sa kanya ang binatang si Rolly. Noong gabing yun, sa halip na hindi sila iinom ng alak, ay napabili na lamang sila. Tamang tagay lang sila habang naghihintay kung kailan makakauwi ang dalaga. Dakong 9:00 ng gabi, nakita na nilang dumating na sila Salde. Hinatid pa ito ni Brusco. Hinintay na muna nilang mawala si Brusco saka lumapit si Flavio. At dahil may sapi na ng alak ang katawan, pakiramdam ni Flavio ay may lakas na rin siya ng loob na magsabi ng kanyang nararamdaman. Salde. Oh, Flavio. Teka, nakainom ka ba? Oo Nakain naman ko pero konti lang naman. May sasabihin ka ba? Sandali itong lumingon kay Rolly. Sumenyas lang si Rolly na lakasan na niya ang kanyang loob na sabihin ng tungkol sa kanyang nararamdaman. Pero sa halip na makapagtapat, inatake na naman ang kaduwagan ng lalaki. Ano nga? Sabihin mo na, may gagawin pa ako Gusto sana kitang... Pambihira, ano nga? Gusto sana kitang sabihan na ang ganda mo ngayon. Bagay yung suot mo sa'yo. Ay nako, bulero ka na naman. Simpleng t-shirt lang naman to. Tsaka maong. Kupas pa. Ano maganda dito? Ikaw? Diyos ko, lasing ka lang. Pero maraming salamat kasi hindi ako nakarinig ng ganyang salita ngayong araw Sige na, may gagawin lang ako sa bahay. Malapad ang ngiti ni Flavio nang balikan niya ang kanyang kaibigan. Masaya rin si Rolly nung dahil buong akala nito nasabi na ni Flavio ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Pre, kumusta? Nasabi mo na ba? Mukhang goods Ganda ng ngiti mo at saka ni Saldi. Maliligaw ka na ba? Hindi ko pa nasabi. Ang sabi ko lang sa kanya, ang ganda niya. Ay sus, pambira ka naman talaga Akala ko naman yun na. Kinuha ni Rolly ang chicharon at binato sa mukha niya. Pero nakangiti lang si Flavio na parabang tanga. Nakatingin sa malayo at hindi pa ito matatauhan kung hindi tatapikin ng malakas. Uy, bakit ka ba nakangiti dyan? Akala ko ba hindi mo pa? Ngayon lang daw siya nakatanggap ng salitang maganda siya Ibig sabihin, kahit na nag-date sila ni Brusco, hindi siya pinuri ni Brusco. Ako lang ang nakakagawa noon, pre. Sa bagay, pre. Magandang bagay ang ganyan. Mas matutuwa siya sa ganun. Alam mo kasi, mga babae, gustong-gusto nila na pinupuri sila ng mga lalaki. Kaya, tama lang yung ginawa mo. Pero sana, sinabi mo na rin. Visit ka.
Iinom-inom ka pa, wala rin naman palang lakas ng loob. Napapiling na lamang si Rolly ng mga sandaling yon. Tinapos na lamang nila ang kanilang ginagawa at saka umuwi na rin si Rolly. Kinabukasan, wala silang pasok. Pinag-day off ang lahat ng kargador dahil wala pa rin binabagsak sa warehouse. Naglalakad si Flavio noon galing sa labas ng kanilang baryo. Nasa gilid ng kalsada ang binata nang makita niya ang magandang sasakyan na dumaan sa kanyang harapan. Pumasok ito ng baryo nila. Hindi niya alam kung sino ang nakasakay doon. Pero tingin niya, mayaman ang may-ari noon. Napaisip tuloy siya na baka yun ang sinasabi ni Rolly na bagong naninirahan sa dating mansyon ng mga Reyes. Ang angas ng sasakyan ah. Nagmamadali siyang naglakad. Pagpasok niya sa baryo nila, nakita niyang dumiretso ang sasakyan sa barangay hall. Sa kakatingin niya, hindi na niya namalayang nakabanggaan niya na pala si Brusco. Natapon ang hawak-hawak na tinapay ni Brusco. Tumama naman si Flavio sa bakod sa lakas ng kanilang banggaan. Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Kung tumingin ka rin, hindi mo ako mabubunggo. Ikaw ang bumunggo eh. Pero nakatingin ako. Huwag kang sinungaling, pareho tayong hindi nakatingin. Tumbakulaw na to. Anong sinabi mo? Bingi ka ba talaga? Maglinis ka nga ng tenga mo. Ako nung nakarampa ako nagtitimpi sa'yo Tapos kagabi nangasar ka ba? Sabi mo na lang kasi kung inggit ka sa akin. Ako may pamilya, may pera. Tapos nanliligaw pa kay Salde. Ikaw, wala ka kahit na ano. Manahimik ka na nga, Brusco. Wala akong dinadamay na personal sa buhay mo Sus, ano, masakit? Kawawa ka naman kasi. Siguro kaya na-aksidente pamilya mo nung bata ka pa. Kasi dapat lang yun sa kanila. Kasi masyado silang... Manahimik ka na nga! Hinawakan na ni Flavio si Brusco sa kwelyo. Sa lakas ng puwersa ni Flavio, naitulak na niya yon papasok sa isang bakuran. Hanggang sa natumba na silang pareho. Pumaibabaw si Flavio kay Brusco. Sinuntok niya si Brusco sa muka. Hindi pa siya nakontento, hinila niya yung patayo at saka sinubsob sa drum na may tubig. Wala kang karapatan na magsalita tungkol sa pamilya ko, Wala! Lulunurin na sana ni Flavio si Brusco nang biglang dumating ang matandang si Aling Esther. Inawat sila nito. Agad din naman silang naghiwalay. Pero hindi nagpapigil si Brusco. Gigil na gigil ito. Lumapit ito kay Flavio at saka sinuntok din siya ng malakas. Agad na tumaob si Flavio. Pinagsusuntok din siya ni Brusco hanggang sa dumugo na ang kanyang kilay. Papatayin kita! Kumuha na ng latigo matandang si Esther. Hinigupit sila nito ng latigo. Buti na lang ay pareho silang nakailag. Hindi ba kayo titigil? At talaga bang dito kayo sa bakuran ko nagbabasagan ng muka? Hindi ba tayo tapos, Flavio? Hindi ba? Nanlilisik ang mga mata ni Brusco at naglakad na rin to paalis. Habang si Flavio naman, nakaupo pa rin sa lupa habang hindi alam na dumudugo na ang kilay niya. Hoy ikaw! Dumudugo ang kilay mo! Tumayo ka dyan! Halika rito! Sabi nang tumayo ka dyan eh! Sa pilitang hinila ni Aling Esther ang lalaking si Flavio at pinaupo sa gilid. Naglabas sa matandang babae ng panglinis ng sugat. Inasikaso na matanda ang hiwa sa kilay ng binata. Kaya ilang sandali lang ay tumigil na rin ang pagdurugo nito. Bakit kayo nag-away nun? Dahil lang po sa banggaan kanina. Hindi po kasi talaga kami magkasundo nun eh. Kasi iisang babae lang ang nagugustuhan namin. Diyos ko, babae na naman. Alam niyo ba dapat na hindi kayo nagkakagulo ng dahil lang sa iisang babae? Kapag nalaman to ng babae na nagugustuhan nyo, siguradong pareho kayong hindi na makakalapit sa kanya. Ayaw ng mga babae ng bayolente. Hindi naman po talaga ako ganun eh. Siya lang naman kasi ang nangunguna. Ginamit niya pang-insulto sa akin yung mga nangyaring trahedya sa pamilya ko. Pero minsan, dapat marunong ka magkontrol ng emosyon. Mapapahama ka kapag laging emosyon ang pinapagana mo. Marami pong salamat sa paggamot sa sugat ko. Pero ano po pala pangalan niyo? Esther. Esther ang pangalan ko. Ikaw?
Flavio naman po ang pangalan ko. Kapangalan mo palang dati kong kaibigan. Pero ikaw, ingatan mo ang sarili mo, ha? Nararamdaman ko na meron kang magiging malaking papel sa buhay ng babaeng minamahal mo. Papel? Anong papel po? Basta, maging mainahon ka lang. Maging kalmado sa lahat ng oras. May mararating ang buhay mo, iho. Manghuhula po ba kayo? Hindi. Pero may kakayahan akong makita ang kapalaran ng isang tao gamit lang ang panaginip. Talaga po? Astig! Napapailing na lamang ang matandang si Esther sa naging reaksyon niya. Pero natutuwa rin naman ang matanda sa kanya. Pakiramdam ni Flavio, matagal na talaga niyang kakilala ang matandang babae. Sobrang gaan ang kanyang pakiramdam. Para bang kagayang-kagaya ng kanyang ina ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Maraming salamat po ulit, Aling Hasler. Anong Aling Hasler? Niloloko mo ba ako? Sabi niyo po yun ang pangalan niyo. Loko! Esther, hindi Hasler! Ginawa mo pa akong tunog notorious eh! Ay, pasensya na po, Aling Esther. Ay sige na, umalis ka na. Bilin mo na lang ang gamot ng sugat mo sa kilay kapag kumikirot pa. Ngumiti na lamang ang matanda at naglakad na rin palayo. Sumilay na lang din ang ngiti ng binata sa mga sandaling yon. Habang naglalakad na siya pabalik ng kanyang bahay, bigla na naman niyang naalala si Brusco. Nagsarado na naman ang kanyang kamao. Hindi niya matanggap na nagawa siyang sugatan ng damulag na yun. Loko yun ah. Makakaganti rin ako sa mokong na yun. Saktong kinagabihan, biglang pumunta si Salde sa kanyang bahay. Naiilang pa siyang tumingin sa babae dahil ayaw niyang makita nito ang kanyang sugat sa kilay. Pero wala na siyang ligtas. Agad na sinuri ni Salde ang sugat niya at saka tumingin sa kanya na masama. Pakipag-away ka ba? Ha? Hindi. Naglaro kami ng basketball. Nasiko ko sa kilay. Sinungaling. Hindi ka nga marunong maglaro ng basketball kaya paano ka maglalaro nun? Kaya nga ako nasiko kasi hindi ako marunong eh. Ay nako, magsabi ka na kasi ng totoo. Sino gumawa niyan sa'yo? Malamang si Brusco. Nag-away yata sila kanina eh. Nagulat na lamang si Flavio nang biglang dumating din ang kanyang kaibigan na si Rolly. Huy, para kang timang. Totoo ba na nag-away kayo? Ano kasi? Magsasabi ka ba ng totoo o hindi? Oo, nag-away kami kanina. Nagkasakitan kami. Nagkabanggaan kasi kami kanina tapos nagkasagutan. Wala naman akong intensyon sana makipag-away sa kanya kaso ginawa niyang katatawanan yung trahedyang nangyari sa pamilya ko. Kaya hindi na ako nakapagpigil. Tarantado yun ah. Yari sa akin yun. Oo, isa ka pa. Ay, sorry. Wala ka talagang balak sabihin sa akin ng totoo kung hindi ka pa pinilit? Hindi naman sa ganun. Naisip ko kasi na nanliligaw siya sa'yo, di ba? Ayokong sirain yung imahe niya. Para sa akin, hindi yung patas. Nakakawalang gana. May sasabihin sana ako magandang balita tapos ganito pa aabutan ko. Ano ba yun? Huminga ng malalim ang dalagang si Salde. Umupo ito sa gilid at bumuntong hininga. Nakatingin lamang sa malayo nang magsalita ito. May trabaho na ako pero hindi doon sa ina-applyan ko. May tumanggap sa akin bilang kasambahay eh. Diyan sa kabilang baryo, yung sa dating tirahan ng mga Reyes. Sa mga manaloto? Oo, doon nga. Naghanap kasi sila ng kasambahay. Kailangan ko na kasi talaga ng pera kaya pinatus ko na. Ang taas ng sahod eh. Para na rin akong nag-opisina, kaunti lang ang diferensya. Masaya ako at may trabaho ka na. Pagbutiin mo ron. Mag-iingat ka. Alam mo naman, maganda ka. Baka mamaya pagtripan ka ng mga magiging katrabaho mo ron. Kainggitan ka. Hindi naman siguro. Nabalitaan ko na mababait naman daw yung mga manaloto. Bukas pala, doon ako titira. Stayin kasi kami ron eh. Linggo lang kami makakauwi sa amin. Gusto mo bang ihatid na kita? Pwede naman.
Marami rin kasi akong bitbitin eh. Tinusok-tusok pa ni Rolly ang tagiliran ni Flavio para tuksuhin. Agad namang itong sinuway ng binata. Nang umalis si Salde, masayang-masaya ang binatang si Flavio. Pakiramdam niya kasi ay yun na ang simula ng tinatawag niyang the moves. Balak niya kasing unti-untiin lang ang babae. At kapag nakakuha na siya ng perpektong pagkakataon, sa kanya ito kakausapin tungkol sa kanyang nararamdaman. Kahit na nabugbog siya ni Brusco nung araw na yon, nakangiti pa rin siyang natulog. At kahit nang gumising siya sa umaga, para siyang nanalo sa loto sa lapad ng kanyang ngiti. Pasipol-sipol pa siya sa bakuran habang nagpapakulo ng tubig. Napalingon siya sa labas nang makita niyang napadaan si Aling Esther. Napatingin din na matandang babae. Aling Esther! Kayo pala yan. Bakit hindi ka nagkokokak? Sira ulo, malaka ba ako? Ay teka, dito ka pala nakatira? Bakit to? Nakarating na po ba kayo rito? Hindi naman, ngayon lang din. Ano po yung dala nyo? Mga halamang gamot lang yan, herbal kumbaga. Tama yan. Maganda po yan sa kalusugan. O paano? Ako maglalaga pa din muna ha. Aalis na sana ang matandang babae nang bigla sila makarinig ng sigaw ng isang lalaki. Nanggagaling yung sa kalapit na bakuran lang ni Flavio. Literal na 3 metro lang ang distansya mula sa kanyang bahay. Pareho silang nagtataka ni Aling Esther. Nagpatuloy lang ang pagsigaw na parang may kasama na rin pag-iyak. Kaya naman hindi na rin natahimik ang kalooban ni Flavio. Lumabas na rin siya at iniwan sandali ang kanyang sinasalang. Pagtingin nila sa harapan ng bahay ng lalaking sumisigaw, naroon na rin ang ibang tao. Kapag tsismisan talaga, buhay talaga ang mga tao no? Lumapit sila roon ni Aling Esther. Pagsilip nila sa loob, nasipat nila sa bahay ang lalaki na bitbit na ang kanyang asawa, na ayon dito ay buntis. Pero sa mga sandaling yon, kitang-kita nila ang nakabuka na tiyan ng babae. Wala na ang sanggol at wala na rin buhay ang biktima. Unang pumasok sa isipan ng mga tao, inaswang. Nilapa ng aswang na kung tawagin ay wakwak. Biglang nawala si Aling Esther sa tabi ni Flavio noong mga sandaling yon. Hindi niya alam kung saan na yun nagpunta. Nagtataka siya kung bakit ganun na lang kabilis na nawala ang matandang babae. Ilang minuto pa, nagdatingan na rin ang pamunuan ng kanilang barangay. Meron na rin mga pulis. Nagpasukan ng mga yon para imbestigahan ang nangyari. Nagulat na lang din si Flavio dahil naroon na rin ang binatang si Rolly. Pre, ano nangyari? Walang niya. Basta talaga ganitong chismisan, present ka kaagad no? Ano nga nangyari? Yung asawa ni Efren, pre, patay na. Yung buntis, ang sabi ng mga tao rito, aswang daw ang gumawa. Wakwak daw. Yung tiyan, pre, nakabuka Wala naman laman loob. Matik, pati yung bata, wala na rin. Ay grabe. Sinong tao naman ang gagawa nun? Ang kulit mo. Aswang nga raw. Totoo bang may aswang? Sinong tao ang gagawa nun? Balik ko nga sa iyo yung tanong mo. Ewan ko. Nanahimik na lang silang dalawa nang ilabas na rin ng kaawa-awang babae. Iyak ng iyak ang lalaking asawa nito. Halos manghina yon sa sinapit ng kanyang asawa. Pagkatapos ng eksenang yon, tumambay na muna ang dalawa sa bukana nila Flavio. Wala pa rin naman silang trabaho dahil hindi pa rin sila pinapupunta. Kaya naman, tamang tulala lamang sila roon. Ano sa tingin mo? Sabi mo inaswang, di inaswang. Hindi ka naman naniniwala sa aswang Naniniwala naman ako sa aswang, pre. Mama ko kaya inaswang dati sa bunso namin. Pero nung nandun pa kami sa bukid, di ako makapaniwala na may nangangaswang dito kasi marami rin naman ng bahay dito. Kahit hindi magkakadikit. Dun sa amin sa bukid noon, kami lang talaga ang bahay na naroon. Malay natin. Sobrang gutom na talaga yung mga aswang. Kaya ayun, desperado na ang aswang na makakain. Ano naman kayang aksyon ng gagawin ng mga namumuno rito sa atin? Malamang wala.
Hindi naman sila maniniwala na aswang ang may gawa niyan eh. Alam mo anong sasabihin nila? Sasabihin nila na may kaaway sila Efren kaya ginantihan. Diyos ko, parang ganyan na nga rin siguro yung mangyayari. Ay nako, kawawa naman. Patingin-tingin si Flavio sa tapat ng kanilang bahay. Tinitingnan niya kung lumabas na ba ang dalagang si Salde. Pero hindi niya pa yun nakikita. Kaya naman medyo dismayado siya nung umaga na yon. Makalipas ang ilang oras, himalang tinawagan sila ng kanilang manager sa warehouse. Ipapakilala na raw sa kanila kung sino ang kanilang boss. Noong mga sandaling yon, nasasabik pa si Flavio at Rolly. Sa halos 3 taon na kasi nilang naroon, ngayon pa lamang nila makikilala ang may-ari ng pinagtatrabahuan nila. Anong tingin mo, pre? Siguro sexy tapos maganda boss natin, oh. Tipong mala Joyce Jimenez na medyo masungit tapos nakasalamin. Mahaba at with ang buhok. Tapos masikip yung suot na dress. Ay nako, mga pinag-iisip mo parang pangmanyakis eh. Kahit ano pa boss natin, wala namang may dudulot yun sa atin. Malit pa rin naman ang sinasahod natin eh. Yan sa bagay, may punto ka naman. Nanahimik na rin ang dalawa na makarating na rin sila sa warehouse. Naabutan nila sa loob na nakapwesto na ang mga kasamahan nila. Hinihintay na lamang ang pagdating ng kanilang boss. Maya-maya pa, natigil na ang kanilang daldalan nang biglang pumasok na rin ang kanilang manager. Kasama nito ang 2 matanda. Sa palagay ni Flavio, yung isa ay nasa 50 na, yung isa naman ay nasa 60. Pero kahit na ganon, kitang-kita pa ring malakas ang dalawa. Higit pa ron, gwapo rin kahit matanda na. Hindi nagtagal, nagsalita na rin ng matanda na parang mas bata naman sa isa. Hello! Magandang hapon to all of you. My name is Rafael Manaloto. And this man beside me is Romulo Manaloto. Siya ang mas matanda sa akin. At siya talaga ang may-ari ng warehouse na ito. Ako'y investor lang dito. Well, since my kuya is not that talkative, ako na ang nagkusang loob na magsalita para sa kanya. Right, brother? Magsalita ka na lang. Huwag ka nang magtanong sa akin. Well, kaya naman kami nagpapakilala sa inyo ngayon ay dahil malapit rin kami dito nakatira. Nakatira kami sa dating bahay ng mga Reyes. Sa mga magtatanong kung bakit, manahimik na lang kayo dahil wala kayong karapatang magtanong hanggat hindi ko sinasabi. Itong warehouse na ito, isang produkto lang ang ibabagsak natin dito. Kung ano yon, walang iba kundi karne. Kaya starting tomorrow, maglilinis tayo at darating na rin ang mga storage at freezer. Magbabawas na rin tayo ng tao dahil hindi naman kailangan ng sobrang daming tao sa ganon. Mamaya, after ko magsalita rito, ibibigay ko mga listahan ng mga matatanggal. Sa lahat na matatanggal, may bayad naman kayo, kaya huwag kayong umiyak. Biglang naglakad ang isang matanda na si Romulo. Lumapit ito sa mga nakatayong kailera nila Flavio. Isa-isa silang tiningnan na masama. Kinakabahan sila Flavio noon dahil pakiramdam nila pumipili na ang matandang lalaki kung sino ang maaalis. Maya-maya pa, bigla naman itong tumigil sa harapan ni Flavio. Pero nakahinga siya ng maluwag nang sa katabi niya ito pumunta. Eto, alisin mo ito. Teka, nakalista na mga aalisin. Bakit mo aalisin ang taong yan? Bigyan mo ako ng dahilan. Hindi ko gusto ang mukha. Pangit! Pasensya ka na. Parehong naiirita sa pangit ang kuya ko. Naiyak na lamang ang katrabaho nila Flavio. Naglupa sa yon pero dinala na ito ng mga tauhan ng 2 matanda palabas ng warehouse. Napapalunok naman ng laway si Flavio. Pagtingin niya kay Rolly, pawis na yon kahit na hindi naman mainit nung oras na yon. Bumuntong hininga na lamang si Flavio. Nang matapos ang usapan na yon, ay nakahinga na rin ng maluwag ang 2 binata nang umalis na rin ang 2 matanda. Pero hindi pa rin natatapos ang kaba nila. Dahil nakita na lang nilang may hawak ng listahan ng kanilang manager.
Isa-isang tinawag ang mga natanggal at sa kasamaang palad, nakasama ron si Flavio at Rolly. Wala na silang nagawa kundi tanggapin na lang ang perang binigay sa kanila. At tanggapin ang katotohanang wala na nga silang trabaho ng mga oras na yon. Kaya habang papauwi, bagsak ang balikat ng dalawang lalaki. Hindi sila makapaniwala na doon na magtatapos ang kanilang kapalaran bilang kargador. Napakasira ulo pala ng boss natin eh. Kala ko magandang babae. Inababahala ko, yun yung magiging boss din ni Salde sa mansyon. Sana hindi siya mapaginitan. Mukha pa namang masama yung ugali, lalo na yung Romulo. Ano kayang gagawin ko nito? Mahirapan na naman ako makahanap ng trabaho nito eh. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Itong binigay naman sa atin na pera, baka 1 linggo lang to. Mauubos na rin kaagad to. Ay nako, malas talaga oh. Nakakainis. O paano pre? Dito na muna ako. Bili na lang ako ng pagkain. O sige, uwi na rin muna ako. Mabilis na naglakad ang binata. Pag-uwi niya ay natulog na muna siya dahil gabi pa naman ang alis nila Salde. Dakong 5:00 na siya nagising. Naghilamos lang siya at hindi na rin nagpalit ng suot. Agad siyang lumabas ng bahay. Sakto namang kalalabas lang din ni Salde at bitbit na nito ang 2 bag. Sigurado ka ba talaga na ihatid mo ako? Hindi ba nakakaabala sa'yo? Hindi, ano ka ba? Kahit kailan naman hindi ka naman nakaabala sa akin. Iyan ka na naman eh. Tara na nga. Naglakad na sila patungo sa sakayan ng tricycle. Kung tutuusin, pwedeng-pwede naman sana nilang lakarin. Ang kaso nga lang, nagmamadali na si Salde. Ayaw kasi nitong nahuhuli. Nang makarating na sila sa harapan ng mansyon, para silang nalula. Kahit na ilang beses na nilang nakikita ang bahay na yon, namamangha pa rin sila sa kalakihan at kagandahan nito. Grabe, parang mas lalong gumanda. Buti ka pa, makakapasok ka na sa loob. O paano? Papasok na ako ha. Maraming salamat, Flavio. Sandali, Oh, bakit? di ba linggo lang kayo pwedeng umuwi? Oo, bakit? Anong meron? Kapag may libre kang oras, pwede ba kitang isama sa bayan? Kain lang tayo. Kain lang? Uy, bakit? May iba pa bang dapat na gawin? Baliw to naman, di na mabiro. Oo naman pwedeng pwede. O sige na, pasok na ako. Ang sama na ng tingin ng mga guard Nagmamadali ng binuhat ni Saldi ang 2 bag. Halos magtatatalo naman ang binata sa sobrang tuwa. Hindi man niya sinabing date yon, pero alam niya sa kanyang sarili na parang ganun na rin yon. Sa sobrang saya niya, hindi na niya napansin ang mga kakaibang bagay sa mansyon. Umalis na rin siya at masayang naglakad. Walang kamalay-malay na yun pala ang huling pagkakataon na makikita niyang masigla si Salde. 1 linggo ang nakalipas. Excited na ang binatang si Flavio dahil sa wakas magkikita na rin sila ni Salde. Pinagandaan niya talaga ang araw na yon. Bumili siya ng bagong sapatos, bagong damit at bagong pantalon. Nang sumilip siya sa labas nung hapon, nakita niyang kagigising lang ng babaeng si Salde. Nakatulala sa malayo at parang nangingitim ang ilalim ng mga mata. Balisa at parabang napabayaan ng sarili. Nagtaka si Flavio. Hindi niya alam kung anong nangyari. Hindi niya alam kung bakit parang ibang Salde ang nakikita niya. Walang sigla, walang saya, sobrang tamlay. Hindi na nakatiis pa ang binata. Pumasok na siya ng bakuran para lapitan ng dalaga. Marahang nagangat ng tingin si Salde. Namumugto ang mga mata. Nanginginig ang kamay at parang takot na takot. Salde, anong problema? May sakit ka ba? Bigla siya nitong niyakap. Umiiyak ito pero walang tunog. Sa puntong ito, naramdaman na ni Flavio na merong mali.
alam niyang may nangyari. Salde, anong nangyari? Magsalita ka! Wag dito. Wag dito. Sa ibang lugar. Wag dito. Nakikiusap pa sa kanya ang dalaga habang nanginginig ang boses. Kaya naman, umalis sila roon. Dinala niya ang dalaga sa ilog na kung saan silang dalawa lamang ang naroroon. Pag-upo pa lang nila, agad na nagsalita si Salde na siya namang ikinagulat ng lalaki. Pinagsamantalahan si Salde ng mga manaluto. Si Sir Rafael, si Sir Romulo, sila ang may pakana ng pagbaboy sa akin. Sila ang umuna. Tapos sumunod ng mga anak nilang lalaki. Tapos sa mga tiyuhin at pinsan. Hindi ko na kaya, Flavio. Gusto ko nang mamatay. Impyerno ang buhay ko ron. Ayoko nang mabuhay. Nang marinig ni Flavio ang mga sinabi ng dalaga, agad na nabuhay ang pagkamuhi niya. Wala siyang ibang inisip kundi paslangin ang mga yon. Gusto niyang magiganti. Gusto niyang bigyan ng hustisya ang ginawa ng mga yon sa babae. Hindi na niya kailangan ng tulong ng mga pulis. Dahil alam niyang kayang-kaya naman bayaran ng dalawang matandang magkapatid ang batas sa kanilang lugar. Napakawalang hiya nila. Papatay ko sila. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa'yo. Hindi mo sila kakayanin, Flavio. Wala kang palag sa kanila. Wala akong pakialam kung mayaman sila. Papatayin ko pa rin sila. Hindi mo ko naiintindihan eh. Anong hindi ko naiintindihan? Flavio, hindi mo sila kakayanin. Hindi dahil marami silang pera. Hindi mo sila kakayanin dahil tao ka lang. Pero sila, maaaswang sila. Tila sandaling natunaw ang galit ni Flavio nung marinig niya ang sinabing yon ng babae. Hindi niya kasi inaasahan yon. Pagtingin niya sa mukha ni Salde, kitang-kita niya ang nag-uumapaw na takot at pangamba. Damang-dama niya ang trauma ng babae. Hindi sila mga tao. Mga aswang sila. Nakakatakot. Naalala ko pa rin ang mga itsura nilang halimaw habang binababoy nila ako. Mga halimaw sila. Mga aswang. Ang paraan na lang para makatakas ako sa kalbarong ito ay ang kamatayan. Hindi ko na kaya, Flavio. Araw-araw kong naaalala. Mapapaliw na ako. Hindi na alam ni Flavio ang kanyang sasabihin. Sobrang hindi niya inakala na ganun pala ang kanyang malalaman. Natahimik si Flavio at nagkaroon ng kaunting takot at kaba. Pero hindi pa rin nabubura sa kanyang kalooban ng pagnanais na maipagiganti ang dalaga. Nang maging kalmado na ang dalaga at nang bumaba na rin ang emosyon na kanilang nararamdaman, saka na sila nakapag-usap ng mahinahon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kanina kaya nanahimik na lang ako. Sa totoo lang, si Romulo at Rafael din kasi ang boss namin sa warehouse eh. Natanggal kami sa trabaho dahil gagawin parang imbakan ng karne ang warehouse na yon. Sa mga sinabi mo, parang naisip ko na baka hindi karne ng hayop ang ilagay nila ron eh, kundi karne ng tao. Hindi naman malabo yun. Kasi yun naman talaga ang kinakain nila eh. Pero Salde, magpakatatag ka. Pinapangako ko, makakamit mo ang hustisya. Flavio, gusto ko na lang manahimik. Wala rin tayong pag-asa na manalo sa kanila. Meron silang pera at meron silang lakas na hindi gaya ng sa normal na tao. Huwag mong sabihin yan. Kung kampon sila ng kadiliman, kakampi naman natin ng Diyos. Hindi. Walang Diyos. Kasi kung may Diyos, hindi niya sana ako hinayaan na babuyan ng mga aswang na yon. Hindi sana ako pinagsamantalaan ng buong angkan na yon. Hindi na lamang kinontra ni Flavio kung ano man ang pinaniniwalaan ng dalaga.
Alam niyang nasasaktan pa yon, kaya hahayaan na lamang niya itong ilabas ang lahat ng nasa isipan niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, hinatid na niya ito sa bahay ng dalaga. Bago sila magkahiwalay, pinakiusapan niya pa si Salde na huwag nang babalik sa bahay ng mga manaloto. Pumayag naman si Salde at nagkusang loob na lamang si Flavio na siya ang kukuha ng gamit ng babae sa mansyon. Pag-uwi niya sa kanila, doon lamang naramdaman ni Flavio ang bigat ng mga pangyayari. Hindi katanggap-tanggap, kasuklam-suklam at walang kapatawaran ang ginawa ng mga manaloto sa babaeng pinakamamahal niya. Handa siyang isugal ang buhay niya para lamang gantihan ang mga yun. Pero bago niya isagawa yun, aalamin niya muna ang mga bagay-bagay tungkol sa mga aswang. Kaya naman, nagtungo siya sa bayan kinabukasan. Naghanap siya ng mga libro doon na may kinalaman sa aswang. Nang mahanap ay agad niyang binili ang libro kahit na may kamahalan. Binasa niya yon. Ilang araw niyang pinag-aralan ang mga nakalagay doon. Pero habang kumukuha siya ng kaalaman, unti-unti namang nawawala sa sarili ang babaeng si Salde. Isang umaga, nakita na lamang niya yung tumatawang mag-isa sa harapan ng bahay nila. Kahit ang mga magulang ng babae ay nababahala na rin sa kinikilos ng kanilang anak. Sobrang nasasaktan si Flavio sa nakikita niya na nagkagano ng babaeng mahal niya. Kaya naman, mas lalong nag-alab ang kagustuhan niyang mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Salde. Mula nang magpakita ng kakaibang ugali ang dalaga, hindi na yon kailanman pinalabas ng pamilya nito. Nasa loob na lamang ito palagi, pero wala pa rin kalam-alam ang mga yon kung bakit nagkagano ng babae. Ang alam lang ng pamilya nito, kusa na lang itong nabaliw ng walang dahilan. Samantala, kinuwento na rin ni Flavio ang lahat ng nangyari sa kanyang kaibigan na si Rolly. Maging si Rolly ay halos manlambot sa kanyang nalaman. Awang-awa ito sa dalaga. Nagbabaga rin ang galit ito para sa mga manaloto. Hindi lang pala tarantado mga yun eh. Mga siraulo din. Mga manyakis. Tama lang pala na wala na rin tayo sa warehouse, pre. O anong balak mo ngayon? Kaya ko mangiram ng baril. Pwede ko silang itumba. Ano? Sabihin mo lang. Huwag kang padalos-dalos. Hindi mo alam kung anong kakalabanin mo. Oo nga. Naroon na tayo na mayaman sila pero Mga aswang ang mga gumahasa kay Salde. Mga aswang ang mga manaloto. Natamimi ang lalaking si Rolly. Para itong nabarahan ng malaking bato sa lalamunan. Napahawak pa ito sa dingding ng bahay. Nanlalaki ang mga mata at agad na pinagpawisan. Kaya hindi tayo basta-basta pwedeng gumalaw. Mga aswang ang mga makakalaban natin. Para makuha natin ang hustisya para kay Salde, kailangan natin matutunan kung ano mga bagay na dapat nating malaman. Dapat may kaalaman tayo kung ano sila, kung ano ang mga kahinaan nila, at kung ano ang pwede nating gawin para kontrahin ang mga aswang. pambira. Sila rin ba yung pumatay sa asawa ni Efren? Malakas ang kutob ko na oo. At ang warehouse na gagamitin nila, tingin ko, gagamitin din nila yun sa kahayupan nila. Rolly, kailangan mong pag-aralan ng mga aswang kung gusto mo akong tulungan. Yun lang ang tanging paraan para matapatan natin sila. Hindi pwedeng mangmang tayo. Sige, sabihin mo lang sa akin kung ano mga dapat kong malaman. Sasamahan kita sa laban na to. Hindi ako papayag na mauuwi lang sa wala ang lahat. Kaya nga dapat sasama ko. Napalingon silang dalawa sa gilid nang marinig nilang nagsalita roon ang lalaking si Brusco. Kanina pa pala yun nakikinig at nakatago lamang sa likuran ng halaman. Agad itong lumapit sa kanila. Matapang ang reaksyon ng mukha nito na parabang hindi man lang natatakot sa aswang. Narinig ko lahat. Alam ko na ang lahat. Kaya ngayon, gusto kong sumama. Gusto ko makipagtulungan. Makapagsalita ka, parang close tayong dalawa. Nakakalimutan mo na bang may atraso ka pa sa akin? Kung gusto mo akong suntukin ngayon, gawin mo na. Para lang gumaan yung pakiramdam mo. Hindi kita lalabanan. Hindi kita papalagan.
Dahil sa puntong ito, walang malaga sa akin kung galit ka sa akin o hindi. Ang iniisip ko ngayon ay kung paano ko mabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Salde. Wag na. Hindi namin kailangan ng tulong mo. At isa pa, wag ka nang makialam. Wala kang karapatan na sumali sa problemang to. Bakit? Ikaw lang ba nagmamahal kay Salde? Mahal ko rin si Salde. At seryoso ako nung sabihin ko sa kanyang handa akong maghintay. Pwede ba, Flavio? Ilabas mo na muna yung personal mong galit sa akin. Gawin natin to para kay Salde. Kapag natapos ng lahat ng to, saka mo ako balikan. Saka tayo magsuntukan. Kahit maghapon pa hanggang mamatay tayong dalawa. Pero ngayon, wag mo muna ako tingnan bilang kaaway mo. Dahil aminin mo man o hindi, kailangan na kailangan nyo rin ng kasama. Flavio, may punto si Brusco. Hindi naman sa kinakampihan ko siya, pero kulang na kulang tayo, pre. Isa pa, patutulungan tayo ni Brusco. Meron silang business na tindahan ng itak. Pwede tayo makakuha ng mga sandata ron. Buti pa tong si Rolly, ang bilis maka-pick up eh. Ano, pre? Sige, papayag ako na isama to. Pero huwag kang bida-bida ah. Ako masusunod sa mga plano. Wala akong tiwala sa takbo ng utak mo eh. Ikaw nga ang bida-bida sa sinasabi mo eh. Pero sige, ikaw na. Ikaw na ang leader. Basta ako, sasama ako. At gagawin ko kung anong may tutulong ko. Anong unang gagawin natin? Mamayang 9:00 ng gabi, sarado na tindahan namin. Pwede na tayo magpunta ron para kumuha ng mga magiging sandata natin. Gagawin mo pa kami magnanakaw. Bakit tayo kukuha ng di alam ng mga magulang mo? Di ka marunong magpaalam? Walang tamang dahilan para payagan nila ako. Ganon ang takbo ng utak nila. Kaya mas maganda nang hindi nila alam. Kailangan natin ng mga bagong sandata, pre. Yung mga itak mo dyan, wala nang hawakan yan eh. Wala pang talim. O sige na. Mamaya, puntahan mo na kami rito. At siya nga pala, wala kang pagsasabihan ng tungkol dito ah. Maliban na lang kung may gusto pang tumulong. Tumangon na lang ang lalaking si Brusco. Lumabas na rin ito ng bakuran. Pinagmasdan pa ito ni Flavio habang papalis na yon. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. Pero sige, kailangan natin siya pakinabangan. Mabilis na lumipas sa mga oras. Magkakasama na rin silang tatlo. 9:00 na makarating na sila sa tindahan ng mga itak nila Brusco. May susi na dala ang lalaki kaya agad naman silang nakapasok. Pamili na lang kayo dyan kung anong gusto nyo. Pero tigalawa lang tayo ha. Kapag marami tayong kinuha, baka makaalata sila papa na may nawawala. Sinunod naman ni Flavio ang sinabi ni Brusco. Namili na rin sila ng kanilang sandata. Mahabang itakang kinuha ni Flavio. At isa rin punyalang dinampot niya. Matapos yun, ay umalis na rin kaagad sila. Naglalakad sila sa kalsada habang nakasukbit ang mga itak na kinuha nila. Nakabalik naman agad sila ng kanilang baryo. Wala naman na silang gagawin noon kaya nagdesisyon na lamang silang magpahinga. Habang mag-isa na lamang na naglalakad si Flavio sa daan, bigla siyang tinawag ng isang pamilyar na boses. Nang lumingon siya ay nakita niya ang matandang si Aling Esther. Lumapit siya roon dahil sa pagtataka. Bakit po? Ano pong sasabihin niyo? Halika, sumama ka sa bahay. Meron akong ibibigay sa iyo. Ano po yun? Isang bagay na magagamit mo laban sa mga aswang. May alam kayo sa mga aswang? Napangiti na lang ng pilit ang matandang si Esther. Pero nauna na rin itong naglakad. Noong mga sandaling yon, napapaisip si Flavio. Pero sinundan pa rin nito ang matandang babae. Nang makarating sila sa bahay nito, tiningnan muna na matanda kung may ibang nakakakita sa kanila. Nang masigurong wala naman ay sinarado na nito ang pintuan. Alam ko ang nangyari sa babaeng si Salde. Alam ko ang lahat. Kaya naman, narito ako para tumulong. Teka po, paano niyo po nalaman yun? Wala naman kami pinagsabiang iba nun ha?
Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa iyo na may mga nakikita kong senaryo sa panaginip ko? Di alam niyo nang mangyayari yun pero wala man lang kayo sinabi sa akin. Medyo mataas ang tinig ni Flavio. Nadadala na siya ng emosyon. Para kasing naghahanap na lang din siya ng iba pang masisisi. Nakita ko ang senaryong yun kahapon lang. Kahapon ko lang din nalaman na totoo palang nangyari yon. Iho, hindi ko lagi nagagamit ang kakayahan na yon. Minsan lang. At hindi ko alam kung kailan din ito gagana sa panaginip ko. Higit sa lahat, wala rin akong kalaman kung ang senaryong nakita ko ay nangyari na o mangyayari pa lang. Kaya naman, wala rin akong nagawa para pigilan ang masaklap na dinanas ng kaibigan ninyo. Huminga ng malalim si Flavio. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa kanyang inasal. Napapailing na lang din siya at tumingi ng paumanhin. Pasensya na po kung nagtaas ako ng boses. Sadyang masakit lang din po para sa akin ang nangyari. Naiintindihan kita, iho. Kaya nga narito ako para tulungan kang makalaban sa mga aswang na yon. Pero bago yon, pwede ko bang malaman kung ano ba talaga kayo? Kung pamilyar ka sa salitang antingera, isa akong ganon dati. Pero matagal na akong nagretiro dahil sa edad ko. At hindi na rin kaya ng katawan ko para paganahin pa ang anting-anting. Kaya naman, ang anting-anting na gamit ko ang siyang ibibigay ko sa iyo. Ikaw lang ang may kakayahang ariin at paamuhin ang anting-anting. Nabubuhay ang kanyang diwa kapag binubulong ko sa kanya ang pangalan mo. Sandali. Anting-anting? Yan? Pinakita ni Aling Esther ang isang singsing na may nakadikit na tatsulok sa ibabaw. Isa itong anting-anting. At ang anting-anting ay parang kagaya lang din ng mga tao. May espiritu, may buhay. Namimili sila ng mga mangangalaga sa kanila. At tingin ko, ikaw ang pinili ng dati kong anting-anting bilang kanyang bagong tagapangalaga. Tanggapin mo na, iho. Magagamit mo ito para labanan ng mga aswang. Dahil ngayon, nagsisimula na silang gumawa ng kasamaan. Kailangan na kailangan ka ng sanlibutan. Kinakabahan si Flavio nang tanggapin niya ang singsing. Isinot niya yun sa kanyang palasingsingan. Namangha siya dahil kasyang-kasya ito sa kanya. Sa mga sandaling yun ay wala pa siyang nararamdaman. Ayon sa matanda ay normal lang yun sa una. Pero kapag tumatagal ay nagiging komportable na ang anting-anting, makikipagkaisa na rin ito sa kanyang katawan. Kapag nagamit mo na ang kapangyarihan ng anting-anting, mas magiging matalino, mabilis at matapang ka, iho. Magbabago ang kilos mo. Magbabago ang pananaw mo sa mga bagay-bagay pagdating sa pakikipaglaban. Kailangan mo lang ariin ang anting-anting at patunayan mo sa kanya na karapat-dapat ka. Ano po bang pinakamabilis na paraan para kilalanin niya po ako bilang amo niya? Pinakamabilis na paraan ay ang pagiging busilak ng iyong puso. Hinawakan ni Aling Esther ang kanyang kamay. Ngumiti ang matanda na parabang si Flavio na lang ang natitirang pag-asa ng lahat. May tiwala ko sa iyo, iho. Ikaw na ang bahala. Pero huwag ka mag-alala. Narito ako para tulungan ka. Lahat ng nalalaman ko, sasabihin ko sa inyo kung kinakailangan ninyo. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matalo mga aswang. Para kay Salde. Para sa mga taong biniktima nila. Isang linggo pa ang nakalipas. Tuluyan nang kinilala ng anting-anting si Flavio. Marami na rin siyang nalaman na mula kay Aling Esther. Lahat ng alam na matanda pagdating sa pakikipaglaban, natutunan na rin ng binata. Kaya naman, kampante na si Flavio na sakaling may makaharap silang aswang, kakayanin na niyang labanan yon. Sa mga nakalipas na araw, nanatili silang kalmado. Wala silang ginagawang kahit na anong hakbang bukod sa pagmamasid. Una nilang minamatyagan ay ang warehouse. Nakumpirma na rin kasi nila na ang mga nagbabantay roon ay mga aswang na.
Wala na roon ang mga dati nilang kasamahan. Ang hinala nga nila, baka kinarni na rin ang mga yon. Bukod doon, sunod-sunod na rin ang pagkawala ng ilang tao sa kanilang baryo. Maging sa mga kalapit ding baryo, may mga napapaulat na taong hindi na natatagpuan. Lahat ng yon ay alam ni Flavio na may kinalaman ng aswang. Kaya ngayon, kaya na niyang gamitin ng anting-anting, iisa-isay na rin nila ang mga kalabang nila lang. Salde, aalis kami ngayong gabi. Uumpisa na namin ang pagpaslang at pagtugi sa mga aswang. Pinapangako ko, parurusahan natin ang lahat ng sumira sa iyo. Sinamantala ni Flavio na mag-isa lang sa bahay si Salden nang lapitan niya yon. Hindi naman sumagot ang babae, na natili lang itong tulala. Ilang araw na rin itong ganito kaya nasanay na lamang si Flavio. Salde, ginagawa ko to kasi mahal kita eh. Kaya sana lumabang ka. Labanan mo ang mga gumugulo sa isipan mo. Pipilitin kong mabuhay para makabalik sa'yo. Pangako, ipapanalo ko ito at aalagaan kita hanggang sa dulo ng hininga ko. Sandaling niyakap ni Flavio ang babae. Nang tumalikod na siya, hindi na niya nakitang umiyak si Salde. Binalikan na lamang niya si Rolly at Brusco sa kanto habang naghihintay sa kanya. Una nilang pupuntahan sa gabing yon, walang iba kundi ang warehouse. Maingat silang nagtungo roon. Kung saan-saan sila sumuot, wag lang may makakita sa kanila. Hindi nagtagal, natanaw na rin nila ang warehouse na dati nilang pinapasukan. Malakas ang hangin sa mga sandaling ito. Kaya kahit malayo sila, para silang nakakaamoy ng mga nabubulok na daga. Sa likod lang kayo, mauna ako. Sakaling may makasalubong agad tayo, palagagad. Pero hanggat maaari, bilisan lang natin para hindi tayo makalika ng malakas na ingay. Walang magdadalawang isip na pumatay ha. Mga aswang ang kakalabanin natin, hindi tao. Walang halaga ang mga buhay nila sa lupain natin. Sumang-ayon naman si Rolly at Brusco. Naglakad na rin sila palapit doon. Habang nasa gilid sila ng warehouse, naririnig pa rin nila ang mga nag-uusap-usap sa loob. Nag-ooperate pa rin pala sila kahit na ganitong oras? Ano bang aasahan mo? Di naman mga tao nandyan eh. Mamaya na kayo mag-usap. Baka marinig nila tayo. Matatalas ang pandinig ng mga aswang. Nanahimik na lamang ang dalawa. Nang makakuha na ng pagkakataon si Flavio, sumilip na rin siya sa loob. Kita niyang abalang-abala pa rin ang mga aswang sa pag-aasikaso ng mga karne ng tao. Naunang pumasok ang binata. Hawak-hawak na nito ang dalang itak. Nang lumiko sila sa naglalakihang bakal na lagayan ng mga karne, bigla na lamang nilang nakasalubong ang tatlong aswang. Nung una ay nakipagtitigan pa yon sa kanila. Pero nang makita ni Flavio na mag-iingay na ang mga yon, pinagana na niya agad ang anting-anting. Mabilis ang pagkilos na kanyang ginawa. Nagulat na lamang si Rolly at Brusco na nakalapit na roon si Flavio. Bagsak agad ang tatlong aswang at tumagas ang dugo mula sa leeg. Si Brusco na dating kaaway ni Flavio, napalunok ng laway dahil sa kaba. Hindi kasi nito inakalang gano'n na pala kabangis si Flavio pagdating sa paghawak ng itak. Dahan-dahan lang. Kailangan natin makarating sa opisina ni Rafael nang hindi niya nararamdaman. Naglakad pa sila sa gilid hanggang sa matagumpay na nga nilang natumbok ang daan patungo sa inaakala nilang kinaroroonan ni Rafael. Marahan nilang binuksan ang pinto. Pero pagpasok nila sa loob ay wala silang nakita roon. Nako, natunugan yata tayo. Hindi, mukhang maaga lang talaga silang umalis. Kung alam niyang pupunta tayo, dapat hindi na tayo nakapasok. Sa gubat pa lang, napalaban na tayo. Anong gagawin natin ngayon? Wala na tayong dahilan para magdahan-dahan. Papaslangin na natin ang mga aswang na nandito. At pagkatapos, sisilaban natin ang warehouse na to para masayang lahat ng karne ng tao na narito. Sinipa ni Flavio ng malakas ang pintuan. Napatingin ang mga aswang sa labas. Agad-agad na nagbago ng anyo ang mga nilalang. At sa puntong ito, nagsimula na rin ang labanan.
nakipagsabayan silang tatlo sa mga aswang. Si Flavio parang hindi na normal na tao kung kumilos. Napapanganga sa kanya ang dalawa niyang kasama. Tumatalon-talon kasi siya sa matataas na bakal. Kung kumilos din ito ay hindi normal ang bilis. Sa kalakasan ng paggana ng anting-anting, hindi rin makatama ng kalmot ng mga aswang. Parang dumudulas lang ang mga kuko ng mga aswang. Hindi nga nagtagal, patay na ang lahat ng aswang na naroon. Wala silang tinira. Pre, tao ka pa ba? O baka aswang ka na rin ha? Kakaiba yung galaw mo eh. Dahil dito, Ano yan? Malamang sing-sing. isa itong anting-anting. Bigay sa akin ng isang nagmagandang loob, isang dating antingero. Anting-anting? Ang angas niya na. Pero mas maangas kung susunugin na natin ang lugar na ito. Tara na! Kinuha na rin nila ang gaas na itinabi nila sa di kalayuan sa warehouse. Ibinuhos nila yon sa buong paligid. Pagkatapos, lumabas na rin sila at agad na sinilaban ang lugar na yon. Mabilis na kumalat ang apoy. Para silang nasa pelikula na naglalakad palayo habang may dambuhalang apoy sa kanilang likuran. Ang pangyayaring yun ay mabilis na nakarating sa magkapatid na Rafael at Romulo. Kinabukasan, bumalik ng mag-isa si Flavio. Nakita niyang naroon ang magkapatid habang galit na tinitingnan ang warehouse na tanging mga bakal na lamang ang natira. Sinong hampas lupang gumawa nito? Sabihin mo sa akin, Rafael. Sino? Bakit akong tatanungin mo? Alam mo magkasama tayo na magdamag kagabi. Kung sino man ang gumawa nito, magbabayaran ko sila. Nasira ang negosyo natin. Paano na mga kliyente natin? Magagalit ang mga kapwa natin na swang na nag-invest sa negosyong ito. Sabihin mo, Rafael, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Nawalan din ako kaya wag mo kong sigaw-sigawan. Walang magagawa yung kakasigaw mo. Hindi na may babalik ang nawala. Ang isipin na lang natin, paano natin malalaman kung sino ang gumawa nito? Malakas ang kutob ko na sinadya ito eh. Hindi to aksidente. Habang nakikinig si Flavio, hindi niya maiwasang hindi kumulo ang kanyang dugo. Kahit na nagawa na nila ang kanilang plano, gigil na gigil pa rin siya sa magkapatid na matanda. Isusunod ko na ang mga anak niyo. Paiiyakin ko kayo ng dugo. Umalis na lamang si Flavio doon at bumalik na lang sa bahay niya. Bago siya magpahinga, sinilip-silip niya ang bahay nila Salde. Wala sa tapat ng pinto ang dalaga. Bagay na ikinalungkot niya ng bahagya. Mula kasi nang mawala sa sarili si Salde, madalang na lang itong makita na naroon sa paborito niyang tambayan. Samantala, natuwa naman si Aling Esther nang malaman ang nangyari. Tila may kakaibang kaligayahan para sa matandang babae na makitang nagagalit ang mga aswang. Mamayang gabi naman, iisa-isay na namin ang anak ni Rafael at Romulo. Ipaparamdam ko sa kanila kung ano yung pakiramdam ng nawalan. Iho, tatandaan mo palagi na huwag kang magpapadala sa emosyon. Hayaan mo na munang pahupain ang tensyon. Huwag na muna kayong umatake mamaya. Palipasin niyo muna ng ilang araw. Nakakasiguro ko na pinaghahandaan din nila kayo. Lalo pat wala naman silang ideya kung sino ang gumawa nun. Nakinig naman ang binata kay Aling Esther. Napagtanto rin kasi nito na mas mahihirapan ng mga aswang na tukuyin sila kung pipiliin na muna nilang magpalamig. Pagkatapos ng kanilang usapan, 12:00 ng tanghali, kalat na sa baryo ang nangyari. Pero walang kalam-alam ang mga tao na ang mga nasunog sa loob ng warehouse na yon ay mga aswang at ang karne ng mga tao. Kanina ka pa namin hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Meron lang ako kinausap na tao. Bakit? May problema ba? Narinig namin ang nanay ni Salde. Nakalabas daw siya ng bahay. At hanggang ngayon, hindi pa rin yun nakakabalik. Mag-iisang oras na. Ay nako, kahit kailan talaga, napaka-irresponsable ng pamilya niya. Mabuti pa, mag-iwahiwalay tayo sa paghanap. Mahirap na't baka makita siya nila Rafael at Romulo. Pumupunta pa naman ng mga yun dito minsan.
Iba-ibang direksyon ang tinahak ng tatlong binata. Si Flavio naman, isang lugar lang ang alam niyang lugar na pwedeng puntahan ng dalaga, ang ilog. Ang ilog kung saan madalas nilang puntahan noon. Nang makarating siya roon, nakita niya nga si Salde na nakaupo sa malaking bato habang ang paa naman ay nakalublob sa tubig. Daan-daan siyang lumapit. Napalingon naman sa kanya si Salde. Ramdam na ramdam niya ang bigat base sa mga tingin ni Salde. Salde? Umupo siya sa tabi ng dalaga. Saksi ang papalubog na araw sa perpektong senaryong yon para kay Salde. Naalala mo siguro yung sinabi ko noon. Ang sabi ko sa iyo, kapag magulo ang isip mo, kapag may dinadala kang mabigat, at kapag nasasaktan ka, pumunta ka lang sa ilog na ito at abangan mo ang paglubog ng araw. Hindi man mawala ng tuluyan ang lahat ng bigat, pero kahit na papaano mababawasan ng kaunti. Salde, alam mo bang dito ka rin madalas hilingin na sana magkaroon ako ng lakas ng loob para sabihin sa iyo kung gaano kita kamahal? Tumingin si Flavio sa dalaga. Napangiti siya kahit na alam naman niyang hindi tutugon ng dalaga sa kanya. Pero nagkamali siya ng kanyang iniisip. Tumingin din sa kanya ang babae at ngumiti ng malapad. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin, Flavio. Gusto ko lang din sabihin sa iyo na una pa lang, mahal na rin kita. Nanlaki ang mga mata ni Flavio. Kalaunan, naiyak na lamang din siya sa kanyang narinig. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga at nagsalita. Salde, nakikilala mo na ba ulit ako? Hindi naman kita nakalimutan kahit na kailan Noong mga sandaling yun, dahan-dahang lumapit ang mukha nila sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na ngang naglapat ang kanilang mga labi. Habang pinagsasaluan nila ang mainit na halik na yon, wala silang kamalay-malay na bukod sa papalubog na araw, saksi rin ng binatang si Brusco. Hindi alam ni Flavio na sumunod pala ito sa kanila. Lihim na nagtanim ng sama ng loob ang lalaking si Brusco. Umalis na lamang ito at walang malay ang dalawa nang meron silang nasaktang damdamin. Totoong nawala ako sa sarili, pero hindi ko rin mapaliwanag ang nangyari. Kanina pagising ko, parang normal na lang ang lahat. Ikaw agad ang unang pumasok sa isip ko, kaya pumunta ako agad dito nang hindi kita makita sa bahay mo. Maraming salamat dahil tinibayan at tinatagan mo, Saldi, ang iyong kalooban. Ngayong ayos ka na ulit. Kailangan mo makinig sa akin. Saldi, sinunog namin ang negosyo ni Rafael at Romulo. Isusunod na namin ang mga anak nila. Kaya naman, magiging madugo ang mga susunod na araw. Gusto ko makiusap sa'yo. Umalis ka na muna sa inyo. Sumama ka kay Aling Esther, ang matandang babae na tumulong sa akin para magkaroon ng anting-anting. Ligtas ka sa kanya. Iingatan kanya laban sa mga aswang. Pero paano ka? Paano ko mapahamak ka? Baka hindi ka na makabalik. Makakabalik ako. Pinapangako ko. Kailangan ko lang gawin ang misyon na ito. Hindi lang para sa baryong ito, kundi para na rin sa iyo, Salde. Pagbabayarin natin sila sa mga ginawa nila sa iyo. Ang kapangyarihan ng kabutihan ang magpaparusa sa kanila. Hinawakan na lamang ni Flavio ang kamay ng dalaga at muling niyakap. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na nagsayang pa ng oras si Flavio. Dinala niya kaagad ang dalaga kay Aling Esther. Agad din naman itong tinanggap na matandang babae. Huwag ka mag-alala, Iha. Dati akong pumapaslang ng mga aswang. Kaya meron akong kaalaman kung paano ka poprotektahan sa kanila. Aling Esther, gusto ko ring matuto. Turuan niyo po ako kung paano ko poprotektahan ang sarili ko. Sigurado ka ba? Opo, sigurado po ako. Sawang-sawa na ako maging mahina. Aling Esther, mukhang tama lang talaga na meron siyang alam. Para na rin pwede niyong protektahan ng isa't isa sakaling malagay kayo sa alanganin. Napatango na lamang ang matandang babae. Iniwan na lamang ni Flavio si Salde doon nang makasiguro na rin siyang nasa maayos na itong kalagayan. Bumalik na lamang siya sa kanyang bahay. Naabutan niyang naroon si Rolly at Brusco.
Oh, nasaan si Salde? Nahanap mo na ba? Oo, nahanap ko na siya. Pero iniwan ko na muna kay Aling Esther. Yung matandang sinasabi ko sa inyo na nagbigay sa akin ng anting-anting, mas ligtas siya ron kaysa kasama niya ang pamilya niyang walang pakialam. Ay nako, mabuti naman at nahanap mo siya. Ano, ha? Hindi na naituloy ni Rolly ang kanyang sasabihin nang biglang makarinig sila ng mga natatarantang tao. Mga humihingi ng tulong. Pagtingin nila sa labas, nagtatakbuhan na ang mga yon. Hindi tayo pwedeng lumaban ngayon. Malalaman ng mga aswang kung sino tayo. At kapag nalaman nila, mas madali na nila tayo magagantihan. Hindi yung ba narinig? Meron na naman silang kinukuha. Wala tayong pakialam sa iba. Ang priority natin si Salde. Yun ang usapan. Pero mga aswang din na mga yon. At ang usapan natin, lahat ng aswang ay kalaban natin. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Malalaman nila Rafael na tayong sumunog sa warehouse. At dahil alam na nila kung sino ang kalaban nila, wala na tayong magagawa kundi umiwas na lang dahil marami sila. Mag-isip ka nga. Hindi ka nagtitiwala sa akin? May gamit akong anting-anting. Kayang-kaya ko sila, kahit na marami pa sila. Ikaw kaya mo. Paano kami? Wala kaming ganyan eh. Mas mauna kaming mamatay. O di sige, dito na lang muna kayo. Ako na munang bahala doon. Hindi natin pwedeng hayaan na makuha nila ang mga tao. Pre, sa ngayon, kay Bruce ko ako papanig. Tama siya, pre. Isipin mo rin naman kami. Kailangan natin ng matinong plano. Kasi di ba ang usapan natin, hindi tayo lalaban ng harapan. Sasamantalayin natin yung mga oras na wala silang kalamalam, saka tayo aatake. 3 lang tayo, oh. Yan ang gusto nyo mangyari. Hayaan nating mamatay at karnihin yung mga tao. Paano kung ikaw naman ang mamatay? Tingin mo, may pagiganti pa natin si Salde? Hirap kasi sa'yo, porque ikaw may pinakamaraming nagagawa. Akala mo lahat ng ginagawa mo tama eh. Sige, umalis ka na. Bahala ka mag-isa ron. Dito lang kami. Hindi nakinig si Flavio sa dalawa ng mga sandaling yon. Naging matimbang para sa kanya ang buhay ng mga tao. Bago siya lumabas, nagtakip na muna siya ng kalahating muka. Pagkatapos ay agad-agad na ring umalis ang binata. Tinungo niya kung nasaan ang mga aswang. Naabutan naman niya yon. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Agad niya yung inatake. Sa isang iglap lang, napatay na rin niya ang 6 na aswang na wala man lang kahirap-hirap. Nang makasiguro si Flavio na wala ng aswang sa paligid, agad-agad na rin nitong binalikan ng 2 niyang kasama. Naabutan niya yun doon na nakaupo pa rin na parang walang nangyari. Tapos na. Ganun lang kabilis. Pambira ka. Pinakaba mo ko. Oy pre, baka galit ka sa akin ha. Napakadelikado lang talaga ng ginawa mo eh. Sana maintindihan mo kami. Naintindihan ko naman kayo. Pero tandaan nyo, may mga oras na kailangan mong sumugal. Kasi kung wala kang gagawing paraan, mas malaking problema ang haharapin mo kinabukasan. Pero aalamin mo rin kung kaninong buhay ang isusugal mo. Kung buhay mo lang ba o buhay ng iba? Tumayo si Brusco at lumabas na lang ng bahay na yon. Hindi na nila yun hinabol pa at hinayaan na lang na magpalamig ng ulo. Napapailing na lamang si Flavio. Kinabukasan, laman na naman ang usapan sa buong baryo ang tungkol sa nangyari. Marami sa mga tao ang nagkaroon ng haka-haka na baka ang mga aswang ay namamalagi na rin sa kanilang baryo. Ang iba naman ay mas pinili na lamang manahimik sa takot na baka madamay sa mga taong nawawala. Bago magtanghali, dakong 9:00, dumating ang magkapatid na Rafael at Romulo sa kanilang baryo. Dumiretso mga yon sa barangay hall. Dahil sa pagkaintriga, sumunod doon si Flavio para alamin kung ano ang kailangan ng dalawa. Pasimple siyang nakinig sa mga sinasabi ng magkapatid na aswang. Nakatanggap kami ng impormasyon na dito sa baryong ito. Dito nakatira ang sumugod sa warehouse namin. Sabihin mo sa amin kung nasan siya. Wala akong alam dyan sa nangyaring yan. Anong wala kang alam? Ikaw ang kapitan. Gawan mo ng paraan para mahanap kung sino yon. Hindi ka gagawa ng paraan? Ha? Nanlaki ang mga mata ni Flavio nang makitang sinipa ni Romulo matandang kapitan.
tumilapon yun sa dingding. Galit na galit namang lumabas ang magkapatid kasama ang mga tauhan ng mga ito na aswang din. Nagtago si Flavio sa gilid. Maya-maya lang, narinig na niya ang pangalan niya na binanggit ng isa sa mga yon. Saan ba nakatira ang siraulong Flavio na yon? Kung isa-isahin na lang kaya natin ang kabahayan. Wag na. Magsasayang lang tayo ng oras. Meron akong alam na paraan para lumitaw siya. Babae lang ang katapat niyan. Agad na umalis ang dalawa. Sa mga sandaling yon, batid na ni Flavio na si Saldi ang gustong birahin ng dalawa. Pero buti na lang talaga ay kasama na nito si Aling Esther kaya hindi na siya nababahala. Ang iniisip niya lang ay kung papaano nalaman ng dalawang matanda na siya ang may pakana ng pagsunog. Meron na siyang hinala kung sino, pero kailangan niya muna itong kumpirmahin. Kaya naman agad-agad niyang binalikan si Rolly sa kanyang bahay. Oh, saan ka galing? Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi multo nakita ko, si Romulo at Rafael. Ha? Anong ginagawa nila rito? Alam na nila na ako ang may pakana ng pagsunog ng warehouse. Paano nila nalaman yun? Tayo lang naman nakakaalam nun. Yun nga ang iniisip ko eh. Kaya nga ang hinala ko, si Brusco ang nagsumbong. Sira ulo talaga taong yun oh. Kaya pala wala pa rin siya hanggang ngayon ah. Nilalagay niya tayo sa alanganin eh. Lalo na si Salde. Buti na lang wala na si Salde sa pamilya niya. Pupuntahan kasi siya ng dalawang matanda para gamitin laban sa akin eh. Anong gagawin natin ngayon? Wala muna tayong gagawin. Papalipas na muna tayo ng araw. Pero itutuloy natin ang plano natin na iisa-isay natin ang mga anak nila. Tumangutango na lamang si Rolly. Noong mga sandaling yon, nanatili lamang sila sa loob ng bahay. Hindi sila lumabas. Kahit na anong mangyari ay nagkunwari silang walang tao sa loob. Maraming araw pa ang lumipas. Nanatiling ligtas ang dalawang binata. Nasa maayos din naman na kalagayan ng babaeng si Salde kasama si Aling Esther. Nung gabing yun, handang-handa na ang magkaibigang Flavio at Rolly sa gagawin nila. Hindi na nila hinanap pa si Brusco. Itinuon na lamang nila ang atensyon sa plano na dapat ay magawa nila ng maayos. Dahil sa puntong ito, papasok sila sa lungga ng mga aswang. Nagtungo sila sa dating bahay ng mga Reyes. Malaki ang mansyon, kaya alam ni Flavio na hindi magiging madali ang gagawin nila. Wala ang dalawang matanda ngayon sa mansyon. Minamanmanan ko sila kanina pa eh. Pupunta sila sa isang lupay na malayo rito. Kaya malaya tayo makakapasok sa loob. Mga anak lang nilang nandyan. Kasing edad lang din natin. Hindi kaya meron din sila mga tauhan sa mansyon? Hindi naglalagay ng bantay ang mga aswang sa bahay nila. Isinasama nila yun sa pagalis. Kaya tingnan mo, wala kang makikitang nasa labas. Pero kailangan pa rin nating maging maingat dahil mabibilis din ang mga anak nila. Nakahanda naman ako pre, kaya walang problema sa akin. Nang makakuha na sila ng tamang pagkakataon, lumabas na rin sila ng kanilang pinagtataguan. Agad-agad silang nakalapit sa mansyon. Pagsilip nila sa loob, wala silang nakitang aswang. Pero nararamdaman ni Flavio na naroon yun sa mansyon. Pasimple silang lumapit hanggang sa makarating na sila sa tapat ng bintana. Nakita nila sa dining area ang 6 na kalalakihan na ayon sa pakiramdam ng anting-anting na dala niya, lihitimong mga aswang yon. Yan na ang mga anak ni Rafael at Romulo. Nakikita mo ba yung kabilang bintana? Babatuan natin yon para doon matuon ang atensyon nila. Tapos, dito tayo sa mismong pintuan papasok. Bibiglayin natin sila sa likod. Mukhang nakakatakot niyang gagawin natin pero mukhang masaya rin. Tara! Kumuha ng bato si Flavio. Binato niya ang kabilang salamin. Nang mabasag yon, agad na napatingin doon ang mga aswang sa loob. Nagmamadali naman silang pumasok ng mansyon. Nang nasa loob na sila, tinungo nila ang dining room. 2 agad ang nagawa nilang saksakin ng mahaba nilang itak. Habang ang 4 naman ay agad na nakailag. Kumusta mga aswang? Narito kami para paslangin kayo. Nagpalit na ng anyo ang mga yon.
Pero hindi naman nagpadaigang magkaibigan. Agad nilang nilusob ang mga yon. Tigdalawa silang kalaban. Dahil mukhang wala namang alam sa pakikipagsagupaan ng mga aswang na yon, hindi yun umubra sa kanila. Pinagpapapaslang lang nila ng walang kahirap-hirap ang mga aswang na yon. Wala pang 5 minuto, nakabulagta na ang mga lalaki sa sahig. Tara, kailangan na nating umalis dito. Baka maabutan pa nila tayo. Gagi, nasa labas na nga sila eh. Papasok na sila. Natatarantang humanap ng malalabasan ng dalawa. Nakita nila ang pinto sa likuran. Diniretso nila yon. Nagtago na muna sila roon at saka kumuha ng tiyempo. Pagpasok ni Romulo at ni Rafael, inabutan nilang nakabulagta ang mga anak nila. Galit na galit ang mga yon. Nagsisisigaw. Nag-iba na rin ang boses. Sino ang gumawa nito sa kanila? Sino? Hindi maaari. Ang mga anak ko, hindi pwede ito. Kumalat kayo. Hanapin niyo si Flavio at ang lahat ng taong may koneksyon sa kanya. Papaslangin ko silang lahat. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa aming mga anak. Maririnig ang iyakan ng mga yon. Pero para kay Flavio, kulang na kulang pa ang ginawa nila para sa pagwasak nila sa katauhan ng pinakamamahal niyang babae. Nagtagumpay siyang paslangin ang kanilang mga target. Pero sa mga sandaling ito, problema naman nila kung saan sila dadaan. Napatingin si Rolly sa taas ng pader. Kayang-kaya nilang akyatin yon kaya hindi na sila nagsayang pa ng oras. Nagmamadali silang dumaan doon. Pinauna ni Flavio ang kanyang kaibigan. Habang siya naman ay mag-isa niyang inakyat ang pader gamit lang ang lubid na nakita niya sa gilid. Nakalabas sila at nasa gilid na sila ng mansyon. Marahan silang naglakad palapit sa kalsada. Bigla na lamang may tumigil na sasakyan sa harapan nila. Nakita nilang dumungaw sa bintana ang lalaking si Brusco. Sakay na! Kahit naggalit si Flavio doon, ay isinantabi na muna niya yon. Dahil sa mga sandaling yon ay mas kailangan nilang makatakas. Agad-agad na silang sumakay. Pinaharurot ni Brusco ang sasakyan. Agad naman silang nakalis doon at nakahinga na rin ng maluwag ang 2 binata. Nang makalayo na sila, pinatigil ni Flavio ang sasakyan. Lumabas siya at pinilit na pinababa ang binatang si Brusco. Lumabas ka dyan! Magpapaliwanag ako! Hindi na naituloy ni Brusco ang sasabihin niya nang bigla siyang suntukin ni Flavio. Agad na natumba ang lalaki. Hindi pa nakontento si Flavio. Sinuntok niya yon hanggang sa dumugo na ang bibig nito. Napakawalang yamong tao! Paano mo kaming nagawang ilaglag sa mga aswang na yon? Alam mo bang pwedeng malagay sa alanganin ng buhay ni Salde dahil sa ginawa mo? Bakit kasi ayaw mo na munang pakinggan ang dahilan ko para maintindihan mo kung bakit ko ginawa yon? Pre, pakinggan na muna natin siya. Bumuntong hininga si Flavio at sinubukan nitong kumalma. Tumayo ng maayos si Brusco matapos punasan ng kanyang labi. Wala akong pagpipilian. Pinunta nila ako sa bahay at tinakot nila akong papatayin ng pamilya ko. Kaya napilitan na lang akong ituro ka. Alam kong ganun din naman ang gagawin mo kapag sa'yo nangyari yun, di ba? Mas pipiliin mo ang pamilya mo kaysa sa taong hindi naman nakikinig sa'yo. Hindi nakapagsalita si Flavio. Aminado naman siya sa sarili niya na may punto si Brusco. Kaya nga gumawa ako ng paraan para makabawi ako sa inyo eh. Buti na lang, natunugan kong dito na ang punta ninyo. Oh, yun naman pala eh. Sorry kung inilaglag kita. Wala lang talaga akong choice eh. Ikaw, kaya mong depensa ng sarili mo sakaling hanapin ka nila. Eh yung pamilya ko, hindi. Hindi nga nila alam na aswang ang mga pumunta sa bahay namin eh. Oo na, sige na. Pasensya ka na rin. Kaya ka galit agad sa akin kasi una pa lang wala ka ng tiwala. Pero hindi naman kita masisisi. Pero ako, ginagawa ko makakaya ko para makatulong. Para kay Salde. O ngayon, malinaw na lahat. Ano nang susunod nating akbang dito? Siguradong nanggagalitin na mga aswang na yun kasi napas lang natin yung anak nila. Kailangan na muna natin magpalamig ulit. Kagaya ng una nating ginawa. Pero sa puntong ito, dapat magkakasama na tayo. Magpalipas na muna tayo ng oras dito. Bukas ng umaga, babalik tayo sa baryo.
isasama na natin si Salde at si Aling Esther. Kailangan nating umalis ng baryo. Tumango na lamang ang dalawa. Pinarada nila ang sasakyan sa liblib na lugar at doon na muna sila tumambay. Nagsindi sila ng mga tuyong kahoy. Kahit papano, naging kalmado na ang kanilang kalooban. Tahimik lang silang pinapanood ng apoy. Naglalaro pa rin sa isipan ni Flavio ang nakita nilang reaksyon ni Rafael at Romulo. Batid nilang magiging madugo ang paghaharap nila dahil sa galit na naghahari sa kalooban ng dalawang matanda. Makalipas ang ilang sandali, nauna nang nakatulog si Brusco sa loob ng sasakyan. Nanatili naman ang magkaibigang Flavio at Rolly. Pre, pasensya na't nadamay ka pa sa problemang to ha. Baliw, choice ko naman to eh. At saka, para naman kay future kumari ang ginagawa ko, di ba? The best ka talaga. Kapag natapos na ang problemang to, ako ang bahala sa'yo. Ikaw ang the best. Lahat gagawin mo para sa babaeng mahal mo. Hindi ka na torpe, pre. Certified tunay na lalaki ka na. Loko, hindi ko naman masyadong iniisip yung nararamdaman ko para kay Salde. Mas una kong iniisip kung paano ko siya mabibigyan ng kapayapaan. Ipagdasal na lang natin na sana maging maayos na ang lahat. O sige na pre, matulog ka na. Ako na lang muna magbabantay rito. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang naman ako eh. Nasa akin pa rin naman ang anting-anting. Kahit makatulog ako rito, gising siya para magbantay. O sige pre, inaantok na rin ako eh. Naiwan ng mag-isa ang binatang si Flavio. Ilang minuto lang din, nakaidlip na rin siya sa gilid ng sasakyan. Nagising na lamang siya nang maramdaman na niya ang langgam na pumasok sa kanyang brief. Ay, bisit! Ari! Dami mo kakagantin, itlog ko pa! Ari! Grabe! Ay, nako, umaga na pala. Ginising na lamang niya ang dalawa sa loob ng sasakyan. Maya-maya lang din ay bumiyahe na rin sila paalis. Inihanda na nila ang kanilang sarili para sa posibilidad na mapalaban sila sa mga aswang. Kahit kasi umaga, alam nilang kayang umatake ng mga nilalang. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa kanilang baryo. Payapa naman ang lugar kahit na laman pa rin ng usapan ng mga aswang. Nakita naman nilang gumagala-gala na ang mga tanod. Malakas ang kutob nilang bukod sa mga aswang, hinahanap na rin ng barangay ang lalaking si Flavio, kaya naman maingat nilang tinungo ang kinaroroonan ni Aling Esther at ni Salde. Nang makita pa lang ni Flavio ang dalaga, hindi na nito napigilan pa ang sarili na yakapin ng babae. Lihim naman na nainggit ang binatang si Brusco. Mabuti naman at ligtas ka. Sandali, Salde. Sigurado ka bang hindi ka nabaliw? Hindi naman ako nabaliw, Rolly. Nawala lang ako sandali sa sarili ko. Pero ngayon, nahanap ko ng sarili ko nang malaman kong si Flavio talaga ang kailangan ko sa buhay. Habang naririnig ni Brusco ang mga salitang yon, parang dinudurog ang puso nito. Pero pinili na lamang ng binatang magpatay mali siya, na kunwari ay wala itong nakikita. Salde, kailangan niyong umalis sa baryo ngayong umaga. Sa bayan na muna kayo magtago. May pera akong dala para sa bahay na pansamantalan niyong titirhan habang hindi pa natatapos ang gulong ito. Tama si Flavio. Dapat ay nasa malayo nga siya dahil maaring gamitin siya ng mga kalaban-laban sa iyo. Sige, aalis kami rito. Pero ipangako mo sa akin na magiging maayos ka lang, na makakabalik ka at magsasama pa tayong dalawa. Oo, pangako. Pangakong babalikan kita. Magsasama tayong dalawa. Tama na muna drama. Kailangan na nating umalis at baka makita pa tayo rito ng mga rumoronda. Hindi na nagsayang ng oras sila Flavio. Dali-dali na nilang nilisan ang bahay na matanda. Mabilis nilang tinungo ang kinaroroonan ng sasakyan. Buti na lang din ay walang nakakita sa kanila. Nakalis ng mapayapa si Salde at Aling Esther. Nakakita agad sila ng bahay na kanilang pagtataguan. Ngayon, kailangan nang harapin nila Flavio ang tunay na laban. Bumalik na sila agad sa baryo at sa gubat na muna sila tumambay. Habang meron pa silang oras, nag-insayo na muna silang tatlo. Habang abala sila, kanina pa napapansin ni Flavio na tahimik si Brusco.
Kung minsan, nahuli niya rin itong parang masama kung makatingin. Pero iniintindi na lang niya dahil baka nagselos lang ito sa kanila ni Salde. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na naman ang kinagabihan. Walang kalam-alam ang buong baryo sa gabing yon, magaganap ang pagdanak ng dugo sa kanilang lugar. Kanina pa tayo nandito pero wala naman nagpaparamdam na aswang. Sigurado ka ba ngayon sila darating? Kumalma ka lang. Hanggat hindi pa natatapos ang gabi, mahaba pa ang oras na dapat nating hintayin. Tama si Flavio. Huwag tayo magmadali. Baka mamaya sa pagmamadali natin mapadali din ang buhay nating tatlo. Napapailing na lamang si Brusco. Habang hindi nakatingin ng dalawa, palihim na inilabas ni Brusco ang botelya na may laman na kung ano. Binuksan niya yun at nagtakip siya ng ilong. Pasimple niyang binuhos sa gilid ang laman ng botelya at saka dali-daling bumalik sa kanyang kinauupuan. Nang umilingasaw na ang amoy noon, nakaramdam ng sakit ng ulo si Flavio at Rolly. Nakalaunan nawalan din ito ng malay. Sandali namang lumabas si Brusco para palabasin muna ang amoy. Halos 10 minuto rin siya naroon. Nang masigurong wala ng amoy roon, agad niyang kinuha sa daliri ni Flavio ang anting-anting. Tingnan lang natin kung makabalik ka pa ng buhay kay Salde. Tanga! Akin lang si Salde, no? Di ako papayag na magkatuluyan kayo. Ako ang nauna. Ako makakakuha sa kanya. At hindi ikaw na di hamak na dukha lang. Nanlisik ang mga mata ni Brusco. Lumabas na rin ang tunay nitong kulay na matagal na nitong itinatago. Ngayong nasagawa na niya ang masama niyang balak, nasasabik na siyang mawala si Flavio at siya na ang papalit bilang tagapagligtas ni Salde. Itinago ni Brusco ang singsing sa kanyang bulsa. Nang makita niyang nakakamalay na ang dalawa, humiga siya sa sahig at nagkunwari ding tulog. Uy! Flavio! Gising! Uy! Ano bang nangyari? Hindi ko rin alam Bigla na lang sumakit ang ulo ko. Ako rin. Nahilo ko. Oh, si Brusco tulog din Oy Brusco! Gising! Oh, ano ba nangyari sa atin? Hoy Brusco, gising! Pipikit-pikit pang bumangon si Brusco at nagkunwaring kagigising lang din. Ha? Bakit? Teka, bakit ako nakahiga? Nawalan tayo ng malay. May naamoy kami kanina, tapos ilang segundo lang nawalan na rin kami ng malay. Akala ko ako lang nakaamoy nun. Pero sino bang may kagagawa nun? Hindi nga rin namin alam Uy, ano yun? Pambira, sabi ko na nga mga aswang ang may pakananang lahat. Maganda kayo, nandito na sila. Lumakas ng lumakas ang angil na kanilang naririnig. Kaya noong mga oras na yon, nagsimula na rin kabahan si Flavio. Batid niyang hindi magiging madali ang sandaling yon para sa kanila. Lalo na't makakaharap na rin nila ang inaasahan nilang mas malakas pa sa mga nauna nilang nakaharap. Kumusta ang pananahimik, mga binata? Mukha yatang nagkaroon kayo ng mahabang oras para makapagplano pero sa ganitong sitwasyon lang kayo mamamatay. Well, wala naman tayong magagawa. Kung ito na ang oras mo, you need to accept your death. Anong pakiramdam na mawalan ng anak? Masakit ba? Walang-wala pa yan sa naramdaman ni Salde dahil sa pananamantala niyo sa kanya. Bakit? Wala namang halaga ang babaeng yon kaya wala kaming pakialam kung ilang beses pa siyang masira. Isa lamang siyang kasambahay na parausan sa paningin namin. Dapat nga magpasalamat siya dahil sa lahat ng kasambahay, siya lang ang binuhay namin. Kasi siya lang ang masarap pagsawaan. Manahimik ka na, tanda! Kahit anong sabihin mo, hindi mo na mababalik ang mga anak mo. Gusto mo bang ikwento ko pa sa'yo kung paano namin sila pinaslang lang walang kahirap-hirap? Ginawa nila ang makakaya nila para makalaban. Pero sadyang mahihina sila. Nakita mo tong itak na dala ko? Itong itak na pumaslang sa anak mo! Lalong nanggalaiti si Rafael sa mga sandaling yon. Sinenyasan na nito ang mga aswang na umatake. Hindi naman gaanong marami ang mga kasama nitong aswang. Kaya kahit na papaano ay nagawang tapatan ng 3 ang mga yon. Kahit na matandang si Rafael ay nabigla rin sa kahusayang pinakita ng 3.
Nasugatan man sila Flavio, pero nagawa naman nilang lagasin ang lahat ng mga kasama ni Rafael. Dahilan para mas lalong tumaas ang moral ng tatlong binata. Kung nagsama ka ng tauhan, sinama mo na dapat ang malalakas. Masyado kang naging kampante eh. Ay teka, nasaan ang mas matanda mong kapatid? Huwag mong hanapin ang wala. Nandito ako napapatay sa'yo. Hindi na nakatiis pa ang matandang si Rafael. Agad-agad na itong nagpalit ng anyo. Sa puntong yon, nakita na nila ang kakaibang itsura ng aswang na wakwak. Dumami ang pangil nito na halos lumabas na sa bibig nito. Naglakihan din ang mga muscle nito sa katawan. Mukha niya itong hindi matanda. Gumapang na mabilis si Rafael patungo sa kanila. Sa mga sandaling yon, tansyado na agad ni Flavio na hindi ganun kalakas ang kalaban nila ngayon. Pero kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil mabilis pa rin ito. Hilag! Kanya-kanyang iwas ang tatlo. Pero agad na bumalik si Rafael para umatake sa kanila. At sa puntong yon, sinalag ni Flavio ang dapat sanang kalmot kay Rolly. Agad na tinulak ni Flavio ang binata at saka pumorma. Hinataw niya ng malakas na itak si Rafael. Tinamaan niya agad yun. Akala ni Rafael ay doon na matatapos ang lahat. Pero si Rolly naman ang kumilos. Tumakbo si Rolly at saka tinaga naman ang bandang hita na matanda. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Flavio na bumuelo. Mabilis siyang tumakbo at tumalon. Paghataw niya ng itak, tinamanan niya sa balikat si Rafael. Umatras sa matandang aswang. Hingal na ito at kitang-kitang nararamdaman ito ang sakit ng mga sugat. Hindi ko alam na ganito ka pala kahina. Nasaan si Romulo? Siya na ang susunod namin dahil mawawala ka na ngayon. Tumakbo ng mabilis si Flavio. Nang itatarak na niya ang itak sa ulo ng matandang lalaki nang biglang dumating si Romulo. Nahawakan nito ang hawak-hawak na itak ni Flavio. Mabilis namang dumistansya si Flavio. Sinasabi ko na nga ba't dadating ka eh. Kahit na kailan, wala ka talagang utak. Alam mong hindi ka naman malakas. Iniwan mo pa talaga ako para masolo mga sinaulong tao na ito? Tignan mo ang nangyari sa'yo. Para kang sisiw na malapit ang mamatay. Hindi ako mamamatay. Babawian ko sila. Ipaghiganti ko ang mga anak ko. Hindi mo na kayang lumaban kaya magpahinga ka na. Kuya! Wag! Nagulat si Flavio nang makitang sinaksak na ni Romulo ang kapatid nitong si Rafael gamit lang ang mahaba nitong kuko. Sarili mong kapatid, pinatay mo? Anong klaseng kapatid ka? Huwag kang magsalita na parang nagmamalasakit ka pa sa kanya. Ganyan ba talaga katanga ang mga tao? Naawa sa kalaban na gusto rin naman nilang patayin. Ha! Nakakatawa. Hindi na ako magtataka kung madali kayong maloko ng kapwa ninyo. Ngumisi si Romulo tumingin kay Brusco na kanina pa walang ginagawa. Nanonood lang yun mula ng kalabanin nila si Rafael. Ibigay mo sa akin kung ano man ang napag-usapan natin. Naglakad si Brusco palapit kay Romulo. Dinukot nito ang singsing sa bulsa at inabot yon kay Romulo. Saka lamang nakita ni Flavio na wala na pala ang anting-anting sa daliri niya. Pasensya ka na, Flavio. Pero kailangan mo nang mawala. Sagabal ka sa amin ni Salde. Hanggat buhay ka. Hindi niya ako mamahalin. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw ang may kagagawan kanina kung bakit kami hinimatay. Oo, ako nga. At simula pa lang nung una, matagal ko nang binabalak na ipahama ka para masolo ko si Salde. Mabuti na lang madaling kausap itong mga aswang na to. Kaya ngayon, magpaalam ka na sa mundo. Isama mo sa hukay ang tropa mong yan. Walang anting-anting sa iyo, boy. Mauna ka na sa impyerno. Alam mo ba kung bakit walang babaeng gusto kang mahalin? Kasi bulok yung ugali mo. Kahit na ano bang sabihin nyo, mamamatay na kayo ngayong gabi. Dali-daling gumilit si Brusco. Umupo ito sa nakatumbang katawan ng puno. Maya-maya pa, nakita nilang dinurog ni Romulo ang singsing gamit lang ang kamay nito. Hindi nagtagal, nagpalit na rin ng anyo ang matanda. Umatake na ito sa kanila. Dahil walang suot na anting-anting si Flavio, mano-mano nilang tatapatan si Romulo. Ang kaso nga lang,
sobrang laki talaga ng diferensya sa kanila ng kanilang kalaban. Unang atake pa lang sa kanila, nabugbog na kagad sila. Pero mas malala ang sinapit ni Flavio. Halos magsarado na ang kaliwang mata nito. Hindi na rin ito maigalaw ang kaliwang braso dahil sa ilang beses siyang nabalibag ni Romulo. Ganun pa man, pinipilit pa rin niyang makabangon. Hawak-hawak pa rin niya ang itak na nagsisilbi niyang sandata. Kahit na hindi naman na yun umuubra. Tiningnan ni Flavio si Rolly. Sinenyasya niya yun na wag na munang tumayo para hindi na madagdagan ng bugbog nito sa katawan. Muling tumindig si Flavio. Inisip niya na lang ang dalagang si Salde. Parang nagkaroon ulit siya ng kaunting lakas. Bakit? Hindi mo ko kayang talunin kaagad? Hanggang dyan lang ba talaga ang kaya mo? Ikaw na talaga ang pinakamalakas? Sinong nagsabi na tatapusin kita kagad? Mahihirapan muna kita. Dahan-dahan kong ipaparamdam sa iyo ang paghihirap. Uunti-untiin kita hanggang sa mapagtanto mo na isang malaking pagkakamali na pinaslang mo ang mga anak ko. Nagkakamali ka, tanda. Kahit na torturin mo ako ng 10 beses, hindi ko pagsisisihan na pinaslang ko ang mga anak mong walang silbi. Pati na rin ang mga pamangkin mong inutil. Wala kang karapatan na banggitin sila. Galit na matandang lalaki. Muli itong lumusop kay Flavio. Makailang ulit nitong pinagsusuntok ang binata sa muka, sa katawan at kung saan-saan pa. Talagang hindi nito tinatapos ang buhay ni Flavio. Magdusa ka! Magdusa ka! Tuminapon si Flavio sa pader ng kanyang bahay. Tumama pa ang ulo niya sa bato kaya mas lalo nadagdagan ang kanyang pagkahilo. Flavio! May kung anong binunot si Romulo sa likuran nito. Isang mahabang buto na may tulis sa dulo. Sa puntong ito, alam na ni Flavio na nagsawa na matandang lalaki na pahirapan siya. Ito na ang tamang oras para kay Romulo na tapusin na ang buhay ni Flavio. Dahan-dahan kong ibabaw nito sa dibdib mo hanggang sa makasilip ka na sa impyerno. Ngumiti ng nakakaloko si Flavio. Mga ilang sandali lang, tuluyan na nga rin itong natawa. Nagtaka naman si Romulo, lalong-lalo na ang binatang si Brusco. Nagawang makatayo ulit ni Flavio at tumingin ito ng direkta kay Brusco. Brusco, magaling sana yung ginawa mo kung hindi lang ako mas magaling sa'yo eh. Anong pinagsasabi mo? Yung kinuha mong singsing, hindi yun ang anting-anting. Dinukot ni Flavio ang singsing sa kanyang kaliwang bulsa. Isinuot niya yon sa kanyang daliri. At dahil dito, agad na naramdaman ng binata ang kakaibang enerhiya na agad dumaloy sa kanyang buong katawan. Tila nawala ang lahat ng sakit niya sa katawan. Nanlaki naman ang mga mata ni Romulo ng mga sandaling yon. Hindi ito makapaniwala na nalin lang sila ni Flavio. Brusco! Ang tanga mo! Umanda ka na ngayon, Romulo. Dahil ako naman. Bigla na lamang bumilis ang kilos ni Flavio. Nabigla ang matanda. Nasa harapan na niya kagad ang binata. Malakas na hinataw ni Flavio ang kanyang itak. Tinamaan ang matandang aswang mula sa muka hanggang sa bewang. Gigewang-gewang na napatras si Romulo. Hindi na nito nagawa pang makailag sa sobrang bilis ni Flavio. Sinundan pa ni Flavio ng taga ang matanda sa kung saan saang parte ng katawan. Tumigil lamang ang binata nang makitang mapungay na ang mga mata na matanda. Masyado ka nagtiwala sa kapwa naming tao na hindi biniyayaan ng talino. Tingin mo ba, hindi ko alam na yung si Brusco may binabalak na masama sa akin? Ano? Papatayin mo ako? Kaya mo ba akong paslangin? Hindi! Kasi mabait ang tao! Hindi na pinatapos ni Flavio ang sinasabi ni Romulo. Hinataw na niya ito sa liig na naging dahilan para tuluyan na itong mamatay. Nilapitan naman agad ni Flavio ang binatang si Brusco. Takot na takot naman si Brusco nang tutukan ito ng itak ni Flavio. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Bigyan mo ako ng tsansa. Hindi ko na gagawin ang ginawa ko ngayon. Hindi ko na kayo lolokohin. Pangako. Una pa lang, alam ko nang hindi kita mapagkakatiwalaan.
Pero paulit-ulit kitang binibigyan ng tsansa na patunayan sa akin na hindi ka kagaya ng iniisip ko. Pero nagkamali ako sa pag-asang magbabago ka pa. Isa kang malaking kahiyang, Brusco. Pasalamat ka. Hindi pumapas lang ng taong kaibigan kong yan. Ibinabana ni Flavio ang itak. Huminga ito ng malalim at saka isinukbit na lamang ang sandata sa kanyang tagiliran. Hindi kita tutuluyan ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun pinapatawad na kita. Bibigyan lang kita ng tsansa na mabuhay. Pero sa susunod na may gawin ka pang masama sa kahit na sino sa mga mahal ko sa buhay, kakalimutan kong tao ka para lang mapas lang kita. Brusco, tandaan mo to. Walang kahit sinong babae magmamahal sa'yo kung ganyan ang ugali mo. Hindi pinipilit ang pag-ibig. Kapag ayaw sa'yo, tanggapin mo. Kasi ibig sabihin lang nun, may ibang taong nakalaan sa'yo na darating din balang araw. Patawarin niyo ako. Hindi ko na gagawin yon. Ginawa ko lang naman kasi yun kasi... Oo, magdaday lang ka pa kasasabi mo lang wala ka ng palusot. Magpasalamat ka na lang, hindi ka nilagutan ng hininga nitong si Flavio. Sige. Flavio, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Okay, sige na. Tara na, Rolly. Iniwan na nila ang binatang si Brusco. Para namang batang humagulgol sa iyak si Brusco dahil ang buong akala niya ay mawawala na siya sa mundo. Nang matalo na nila ang mga aswang ay bumalik na rin sa baryo ang dalagang si Salde. Nalinis na rin nila ang kanilang pangalan sa barangay. Nalaman na rin ng lahat na ang tunay na mga aswang ay ang mga manaloto. Mula noon, unti-unti na rin nakakausad si Salde sa tulong ng pagmamahal ni Flavio. Pati na rin ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Hindi madaling kalimutan ang bangungot na nangyari kay Salde. Pero siniguro ni Flavio na kahit na anong mangyari, tutulungan niyang makalimot si Salde hanggang sa muli na nitong mabuo ang sarili. Hindi na rin muli pang nagamit ni Flavio ang anting-anting. Kagaya ni Aling Esther, matanda na rin ang anting-anting kaya namahinga na rin ito. Isa na lamang itong pangkaraniwang singsing na hindi pa rin tinanggal ni Flavio sa kanyang daliri. Nakapagsimula na ng bagong buhay si Flavio at Salde. Agad na nagpakasal ang dalawa makalipas lang ang 1 taon. At sa awa ng Diyos, biniyayaan sila ng isang anak na babae. Napapangiti na lamang si Flavio. Hindi niya inakala na ang lahat ng paghihirap niya magbubunga ng isang masaya at malusog na pamilya. Wakas,